hello, we are celebrating our second year anniversary. So, isipin mo, 2 taon na kaming ganito. Biro mo yun? At nandamay pa ng isa. Nang hila pa. Mali mo, every year, magdagdag ng magdagdag. O, di ba? Growing eh. Why not? For the 2 years, sobrang ano lang kami. Nagpapasalamat lang kami kasi umabot kami ng ganito. Ang bilis talaga ng panahon. So, it was just biruan lang, lokohan lang, and then eto, here we are on our second year. And marami na rin kaming mga nakausap ng mga tao na sobrang grateful din kami dahil sobrang daming natutunan. Ayun. Yung aming mga manonood dyan, mga silent followers namin, magparamdam kayo today. We will be highlighting you guys. And of course, if you want to say something, some greetings, yung mga gusto ninyong i-topic namin sa susunod na mga episode, you are most welcome. So ladies, mga madam na hindi naman nakapula, how are you? Happy anniversary to all of us. Mama is on the way. Ayun kayo. Ano wala? Okay. Imagine 2 years ago, lokohan lang to, biruan lang to, and then ito, ang chismisan before, ngayon, it's officially, it's a podcast. And we are growing. Imagine, ang dami pa kami na isang nananahimik sa Sweden. So, again, we would like to welcome Mama Rona. Kasi first time niyang mag-Facebook Live sa podcast na ito, sa Facebook. Siya yung nasa siya yung nasa video. Dati kasi comment eh. Nadadamay tuloy. So this time, I cannot say anything weird, no? Kasi it will be taken Oo nga. Kasi recorded. identified ka na. Kasi kung dati okay lang sa message ka lang eh. And of course, Mama Maria, nasaan ka man? Sige, take your time lang. Bakit Dito lang ako. nasan ka mo? yung mga Mamaya na traffic yan. Oo. Ha? Medyo iwasan natin yung salitang magparamdam kayo at saka nasaan ka man. Ayaw nga pala, no? Bukod sa Ano nga, November 1 ngayon. Sakto. Very term eh, no? Ano yun, habang tayo nag-iintay ng mga magko-comment at saka yung mga I would like to say thank you nga pala sa inyong apat. Apat ako. Mamaya na, pang-apat si Ria. Okay. Kasi nga, isipin ninyo yung commitment ninyo, 'di ba? Yung time and effort, lalo na kay Dada. Sobrang thank you. Isipin mo na na iraos natin ang 2 taon na eto pa rin tayo. At walang katapusang daldalan. Imagine ang kwentuhan, ang chismisan, ang maritesan, naging podcast. Yun. Yan, recording, di ba? Even after recording, meron pa eh. After, minsan nga mas matagal din yun, yung mahaba. Ay, kulang na nga lang yung nagmamadyong tayo. Yung pag umiedad na, yung nagiging diversion ba, o habang nagpapanggenggi or nagmamadyong, yung kwentuhan inaabot madaling araw. Ganun nga. Walang katapos ng kwentuhan, hindi maubos-ubos. Oo. What I noticed regarding this sa group na to, parang alam mo yung talaga, pang matagalan na to, yung tipong pag-edad mo, ito na yung mga kasama mo, di ba? Kasi, ano pa ba? Namuhunan na tayo ng panahon, oras, dekada, buhay natin magkakasama. Yung mga alam natin sa isa't isa, medyo delikado na, kaya pag may You know so much about me, yung mga gano'n. Oo, delikado. Close. Correct. Oo. Yun. Oh. Kasi hindi Ano yung wala mga topic. sige, ano yung mga ninyo? Sige. Sa second anniversary natin, we're doing our second anniversary. Ano gusto niyo sabihin being part of this podcast? Sige, simulan ko. Ako natutuwa ako dun sa yung pag-evolve ng podcast. Kasi nga, yung parang, nagsimula kasi tayo na walang kakwenta-kwentang topic talaga eh. And usually naman, makikita mo naman yung iba, well, we're nothing against other podcasts. Kasi kahit ako nanonood din ako ng ibang podcast. Talagang wala, kahit ano lang, di ba? Masaya din naman. Pero sa atin kasi, we want to change it na kahit pa paano, di ba? Kasi kaya naman tayo nag-start ng podcast. Kasi we want to share yung insights natin, yung mga idea natin na baka naman makatulong sa iba or baka naman may mapulot yung iba. So doon man tayo talaga nag-start. So yun yung pag-evolve na from that time talagang parang start na natin ng ganito lang or yung pag-usapan natin ganito lang, di ba? Ano ba yung first episode talaga natin? Aging, di ba? Yes. Nag-start. Oo. Yun ang bukana. Oo. So nag-evolve yung mga topics natin na pinag-uusapan na natin ng mental health, yung bridging the gap between yung talagang education and employment. So parang pabigat ng pabigat. So parang nakakatuwa din yung
Actually, kahit tayo natututo eh. Diba? Yung parang hindi dahil because we want to impart the knowledge that we have, pero tayo rin actually natututo, especially pag meron tayong guest. Diba? And ako din. So, ang takeaway ko talaga dito, I think we're in a certain age talaga na you can always say, you can definitely say now na I know this more than you do. And yung ganon, we've already gone through a lot of experiences. And, you know, for somebody to be called an expert, you need to be able to download to share yung knowledge. So, parang at this point, di ba, yung podcast natin, it's really about sharing. Hindi na about bragging. Or just something na for a fact na talaga meron ka nang maibibigay na may gusto ka nang i-share na something that can help out yung viewers mo, di ba? Na you don't take it personally na you're very much objective na right now in terms of sharing yung ideas. So I think yun yung isang pinakamagandang takeaway ko dito. Ito na yung time na instead of you ranting through your kids or saying a lot of things na when we were young, ganito, you should do this is the right thing. In-expand mo pa yung viewers mo, yung audience mo, di ba? Kasi ako, I already have 3. I already have a lot of people with me na araw-araw ko rin nakakausap ng one-to-one, di ba? Yung mga coaching. Pero this time, mas malaki yung viewers mo, yung audience mo. Mas na-share mo siya. Mas wide yung range ng platform. So, mas maraming pwedeng makinabang. Yeah. Teka mo lang, para lang sa mga hindi nakaalam dahil additional si Mama Rona recently. Siya yung pinaka-youngest na member ng podcast. She is now based in Sweden. Oo. So, talagang, alam mo, geographically, hiwa-hiwalay kami. Yung adjustment sa oras, yung interval ng oras, imagine yun, from time to time. So, we made an effort na para lang mapag-isa yung timeline namin, para lang maibahagi ang certain topic, certain episode para may maibigay namin sa inyo. Yun, para mapakinabangan. Isipin mo yun, na-cover natin almost all continents already. Puerto Africa, no? Europe, Middle East. Puerto Africa. Yes. Sino ba nasa Africa? Hanap. Gusto. Wala tayong Amerika. Okay. Okay. Hindi naman tayo phone noon. Hindi, I mean, kapag guest na kami ng Amerika, si Jamaila nag-guest na eh. Pero yung time zone niya, mahirap kasi. Mahirap kasi yung timeline ng US, so medyo... Yes. Ang Canada, kahit pa paano. Si Canada. Melissa. Melissa. Early morning din sa kanya. Australia, yun nga ang diba? hirap. Si Rush, diba? Na nag-guest. Oo. Africa na lang. So, kung sino dyan, taga-Africa. hindi pa namin ako-cover. So, almost all, nakakatawa. Medyo diverse na yung natin. Diba? Ikaw mag-raise. Kamusta ang ating Siyempre, dalawang taon? nag-umpisa tayo, parang, di ba, parang sa atin, parang way lang natin to para ma-continuous yung communication natin as a friends, di ba? So, nung that time, parang, okay, we're doing it for ourselves. Pero nitong lately, parang na-realize ko, hindi na para sa sarili natin, pero para sa yung mas malaking audience. Kasi kahit na sabihin mo, meron silang napupulot siguro naman sa mga usapan natin. Lalo na kapag may mga guest tayo, diba? Parang tayo din, we can din sa atin yung mga sinishare nila sa atin. Kasi hindi natin alam kasi iba-iba tayo ng pinagdadaanan natin or pero knowing dun sa mga nagiging guest natin na sa kanila mismo nagagaling, diba? We learn also from them. So parang, nung last time parang okay para sa sarili lang natin. But ngayon para sa greater audience, parang mas maraming for sure naman meron silang natutunan. So, ayun, so parang nakakatuwa. At least kahit pa paano, parang meron tayong na-impart sa iba, di ba? At saka ang gusto ko lang din isabihin, dahil sa mga nangyayari talaga sa mundo ngayon, at sa dami ng pinagdadaanan ng mga tao, regardless kung kakilala or hindi, dumadaan lang sa Reels, mas nakita ko lalo ngayon ang importansya ng may kausap consistently. Yung talagang kausap, hindi para husgahan ka, kundi para lang makinig. Correct. Diba? Oo, so, isang parte ng reason kung bakit kami naandito is, gusto namin yung advocacy na continue to say hello and mga musta sa mga tao kahit walang kailangan or kahit walang okasyon, kahit hindi niya kaarawan. Batiin mo, kamustahin mo, kasi sobrang importante na ngayon na from time to time mag-hi, hello ka man lang. Yeah, kahit hindi mo kailangan ng 1K. Ay, oo.
Ako, kahit nga ako, alam mo yung parang di ba may takot tayo na pag nangamusta, may kasunod yan eh. Oo, alam mo na. Sa akin, oo. Sa akin ngayon, kahit kamustahin nyo ako, malay mo may pinagdadaanan kasi kahit may kailangan ka, pwede naman, oo. Pero ang most especially, Uy, nag-announce. pero most importantly, ano ba yung pinagdadaanan no? Kasi hindi ka naman magka-come up ng monetary rin kung wala ka ring problemang, emosyon, mental. Oo, kasi itong isang linggo lang, di ba, gaya ng sinabi ko, I lost a friend kasi I forgot to say hi for 2 months. Uy, hindi Diba? naman may kasalanan naman. Pero kung baga sakali na nakapag-hi hello man lang ako, alam mo yun, naparamdam ko pa sa kanya na nagpapasalamat ako na naging parte ako ng buhay mo, naging parte ka ng buhay ko, yung mga ganon. Tapos may nakita rin ako na, oo, tumalon kasi depressed siya. Yeah. Tumalon na naman. Tapos, to think na gano'n, ina-expose na ngayon yung mga ganyan, hindi filter that much sa mga social media. So, ano yung, katulad niyang kay anak ni Kim Atienza. So, talaga sobrang affected ako. Kasi tayo, may pinagdaanan tayo, pero kumbaga tayo, nalagpasan natin yun. Pero paano yung mga susunod na mga henerasyon na medyo mahina-hina? Yun ang pinaka nag-aalala ko. Matakot. Oo. Baka hindi nila ma-handle well at wala silang kasama. Or even nga yung mga, di ba sabi nga yung mga nananakit or mga may mga nagbabash. Parang ang lulungkot ang buhay nyo. Baka kailangan nyo rin talaga ng kausap. Kasi, di ba sabi nga, yung hurt people. Diba? Ano man yun? Oo, kasi alangan naman ako lang nasasaktan. Damay-damay tayo. Oo. Hindi pwede masaya kayo. Lahat tayo dapat miserable ang buhay. Kasi totoo naman. Kagaan naman talaga. Kahanap ang damay. Diba kapag may gano'n naman diba, pag may usually pag may dadaan ka, katulad nito, yung last time kasi, yung nakwento ko before na yung namatay yung anak. Until now, pa siya, vividly natatandaan niya pa, lahat step by step kung ano yung nangyari. Kasi sabi niya, that's how I honor my child. Hindi ko kakalimutan yun. Paulit-ulit yun. Kasi nga, sabi naman, kasi yun yung yun yung debriefing niya sa sarili. Kasi kailangan niya magkwento, kailangan niya maglabas. Diba? Parang sa atin man, iba kasi unique. Diba, minsan kapag yung after na recording, minsan makapagkwentuhan lang after, kahit minsan wala nang kwento yung natin. Pero i-release lang. Oo. Kumbaga, masaya yung kwentuhan. May merong updating ng isa't isa. May may bagay, malaking bagay. Oh. Masyado. Saglit. Okay, so for this episode, itatakil natin yung journey namin sa 2 years na yon. So, why you started the podcast, yung original idea, motivations, and hopes. Once again, sinabi na namin, the very reason ba't kami nagkaroon ng ganito is because of our, yung layo namin, bawat isang magtotropa. So, again, dati kami magkakaibigan sa Pilipinas na, alam mo yon, happy-go-lucky, ako pala, inom sa gabi, uwi madaling araw, tapos yung iba papasok kahit lasing. Okay, tapos susunod na, inom na naman. Pero in between that, may nangyayari kasi na parang pamilya, may nabubuo. Na parang hindi mo akalain hanggang pag-edad mo pala, magiging instrumento yon para maging matapang ka at confident ka sa sarili mo na nagkahiwa-hiwalay mo kami ng mga kaibigan ko. Pero time will make a way para pagtagpuin uli kami. Not physically, pero eto dahil with the ng technology, eto pa rin kami na pinipili pa rin namin na magkasama-sama through this way. Yun. So, nag-resonate kami doon sa mga magtotropa na mula nung mga high school sila, magkakaibigan na, hanggang ngayon magkakasama pa, magkakaibigan pa rin. At kasama nila na pinag-uusapan ng problema sa buhay, sa pamilya, sa gastos, yung mga stress. Hindi kami nag-iisa. Hindi man kami magkakadugo na as in bloodlines, pero pinili namin na maging pamilya. And we say thank you, bye. Finale. Kasi hindi na natutumbasan ng pera tong ganitong klase ng ng pagkakaibigan. So
So, sobrang sobrang saya ko, sobrang ligaya ko na I'm very lucky. Yun. Saka it's one way din of distressing kasi diba from Monday to Friday, alam natin may kanya-kanya tayong trabaho. So at least pagdating ng Saturdays, we have something new naman. Hindi mo iisipin yung trabaho, kundi lang, kwentuhan. At the same time. Oo. Kasi Monday to Friday, focus tayo sa mga trabaho natin eh. So, at least pag Saturday. Monster tayo every 5 days a week bilang nagtatrabaho. Monster kami bilang nasa work pa kami. Ikaw man, di ba monster ka sa mga anak ninyo? May sarili-sarili tayong ginagawang pang buburaot at kasi binuburaot tayo. Pero pagdating ng debriefing tayo. Debriefing, correct. Yung debriefing natin. Oo. Ay, banggitin ko lang yung mga nag-like, nagparamdam sa ating si Reyna Gutierrez Piston. Sino pa ba isa? Oo, yung mga hipag mo yung isa, si Rems. Si Rem, Andyan na si Jelly eh. Jelly is watching. Si Jelly, nakita ko rin. Tsaka isa pang lalaki. Pag ko yan / kainuman. Meron pa isang nag-comment, Nag-join. sa Reels. Parang anyways, hindi ko nakita yung pangalan. Kalimutan na. Ramil ba yun? What's the name? Jelly. Okay, anyway. Ha? Jelly, pamangkin ni Grace. Merong lalaki pa. Si Lenza. Okay. So, ayun. Going back. So, ngayon, ang natin Sige. is, ang susunod na question. Tsaka isipin mo na lang kung walang ganitong technology ngayon. Nandun pa tayo sa era ng sulatan. Diba? Effort yun da. Sobrang hirap. Na 1 month bago makuha mo yung reply. Diba? Iba na yung kwento. Iba na nga. Nagkita-kita kami ng mga ganyan. Pala magkakaaway na the next time. Iba na talaga. So, that's why we're thankful din sa technology. At least yung nag-evolve ng technology. Nagagamit talaga natin. Advantage yun sa mga malalayo. Katulad Teka, may magandang question dito. Bilang si Rona nga yung pinakahuli. What led you to join this podcast or appear as a guest originally and eventually naging host? Oh nga, Rona. What led you? Daldal kasi niyan. Ako nasasagot. Daldal eh. Ang hirap kasi kausap yung sarili, di ba? So, sana may kausap naman ako iba. Ayun. Hindi, tsaka hindi. Talaga interesting din naman talaga nung, I think nag-start ako nung, parang girl power yung issue. Empowerment. Oo nga pala. So, Ay, very significant yung mga topic. Hindi lang basta-basta. So, maganda siya. And then, yung motherhood, yung next. And then, Yung pagigil ng pagigil. So, very significant. At saka, talaga, very powerful yung guesting na in-invite nyo ako. Buti na lang, powerful na lang. Masarap kasi pag may... Okay. Kasi, parang naiiba yung... Kumbaga, kami, parang, katulad nun, yung kaming 4 pa lang, parang feeling namin, alam na namin mga sagot nila eh. Wala nang surprises. Ngayon, parang feeling namin, napapansin namin na kapag merong yung, ba't hindi yan sinabi yun? Parang maganda siya nang i-share. Kaya lang, meron tayo minsan instinct na alam na naman nila to eh, so hindi ko na siya i-share. Meron tayo nagiging ganon. Pero dapat pala sinishare kasi nga hindi naman tayong 4 lang or tayong 5 lang mag-uusap. Minsan may ganon. So that's why, iba yung meron kang guest kasi merong ibang perspective din na minsan hindi natin alam. Parang may ibang sisisihin, no? Isa yun. May element of surprise kasi. Oo. Hindi mo kasi kilala eh, di ba? Yeah. Kumbaga may ibang angle, may ibang angulo na na ibang side of the story. Kung kami, alam na namin yan eh, pare-parehon naman hilatsa namin eh. Pero merong isang guest na iba talaga. Biglang mababago. Oo nga. Different cut. Oo. Ibang nga naman. Ibang flavor naman. Ito maganda tong isa to. How have things changed for you since that episode? Professionally or personally? O ikaw, Rona,
kasi nasagot na namin to before eh. Ano ba tong episode? Which episode? Like, sige, certain episode or even yung pagpa-podcast na to, like, kamusta ka? Has changed you something? Like, may nadagdag ba or may nabawas ba? Ano ba? Looking forward ka ba every Saturday or Sunday? I think one best episode na na-discuss natin no, na hindi ko rin siya in-expect na it will give an impact sa akin yung tungkol sa surgery. Nice belt? Ako, alok sa nice belt. Yung surgery. No, I mean, kasi hindi lang siya physically wound eh. Parang hindi lang physical wound yung pinag-usapan natin. Noong ko siya na-realize na when we were discussing it, talagang time heals all wounds eh, no? Yes. Kasi we were able to talk about it and we were able to laugh about it na. Oo. Yeah. Chewable na. Oo, na kasi we were talking about yung emotional pain, di ba? Especially for me growing up. Yeah. Oo, kasi na-realize na I can already laugh about it, Hindi diba? pinalanong pag-usapan pero nabuksan. Yes, oo. Tapos doon mo na-realize may pinamana pa sa'yo. Oo, kasi doon tayo nagsimula, di ba? Bibigyan ka na lang ng pamana, sakit pa. Di ba? Pero, hindi ako I wasn't mad. I wasn't, di ba? Napag-uusapan yun. I did not hate the fact na may ganon. We were able to discuss about it and then I realized na, wow, I wasn't mad. It was just really, trying to realize some stuff over the years na talagang nag-heal tayo eh, no? Eventually, mag-heal ka. Especially, let's say, yung physical nga, di ba? We went through a surgery. And then, at that point, I know, nag-i-struggle ka kasi yung pain, we discussed that, di ba? After nung surgery, yung post-op mo, there's pain, na kulang na lang mag-step na ako into the light kasi parang bumibigay na ako sa pain. Pero, nung nag-uusap na tayo, that was, months after, hindi ko na ma-describe din yung pain. Correct. So, nag-heal ka talaga. Very amazing how our body can heal. Amazing how our emotions can heal. Diba? And then, Rona, kasi, I think lang I have to give credit with this, yung to know na meron pang mga tao sa'yo na gusto ka pang mabuhay ka pa, na we need you more. Kailangan ka pa namin. Diba? Na meron pang tao, may mga tao na naghahangad sa'yo na mabuhay ka pang matagal, na mag-exist ka pa, kasi marami ka pang maibabahagi sa mundong to. Hindi lang ikaw ang dumadanas niyan. We share your pain. 'Di ba? We pray for you. 'Di ba? Na andito lang kami, 'di ba? Na kahit tatanggalin na yung bahagi ng katawan mo, yung isa diyan magpapasok ng electrician na gwapo. So parang where can you get that? 'Di ba? Parang reality na. Kasi it wasn't just like discussion eh. Parang yung ilang buwan lang ba akong kasali dito. Pero na August ka na ganun. Yung difference ng house and home, di ba? Yung house is a place of shelter. Yung home is a place of being belonging. And yung months na yon na nandito ako, parang na yung guard ko na talaga na let down ko na. Kasi I think for the most part, I was struggling with something physically, di ba? And then struggling din kasi kalilipat lang din namin dito. So wala akong community. Correct. Diba? Wala talaga hanggang ngayon. Which is hanggang ngayon, hindi ako naghahanap ng community kasi alam ko, by Saturday. You're talking like Dada now. Totoo naman, di ba? Magkikita naman tayo, may kausap naman ako, di ba? Ubusin ko ng English ko ng Monday to Friday. Saturday, meron akong relaxation talaga. Kaya yung journey na yun, sandali lang. And you were just saying, di ba, kayo before, talagang grupo na kayo eh. Yeah. Pero hindi kayo na-isolate, na isang grupo lang kayo, paano nyo ako naipasok, di ba? Magkakasama before. So ngayon ko siya tinitingnan, okay, ever since hindi nawala yung namin ni Dada talaga. Siguro, it all boils down. Since high school, yung respect din talaga namin ni Dada. Kasi kami lang ang medyo magkausap before eh. Tapos, I realized na girls at the back. I realized na si Rhea, matagal na talaga kami magkasama. Very passive kami. Oo. Since kinder. Very passive lang kami. But I know her. Tapos si Grace, kilala ko rin siya. Kasi pagka tinamon, kilala si Grace Sayagya. How you do you wala siyang masamang tinapay sa akin. Kilala ko siya. Parang ganon.
Tapos May kinakabahan ako na. si Em, hindi ko alam na nagkasama tayo during those times na medyo dark. Sa bahay nyo. Oo. Once, oo. Which, ano mo talaga, led me to ang conclusion talaga na blackout ako talaga ng time na yun. Oo. Diba? Kasi ikaw, sabi mo nagkasama tayo, saka ko lang siya iniisip. So, ang dami ko na tuloy naalala. Hindi ko Oo. na siya naalala before. Actually. So, yan, yung journey na yun, imaginein mo. Diba? Napasama ako dito. At saka yung yung karapatan na pribilehiyo pala na na yung obligasyon na to, Ron, hindi na siya basta podcast na lang. Oo, obligasyon na siya na magkaroon ka ng kwenta bilang tao. Yun, Kasi talagang, kwenta. Correct. yun pa, Bilang tsaka kwento. kung magsasalita ngayon, hindi pwedeng may masabi ka lang, Mema. Kailangan aralin mo na talaga. And kailangan mong mag-keep up. Kasi kung eventually, ang ating mga guests, like yung mga line-up natin, hindi pwedeng ka lang, so ka lang magsasalita. You have to develop also yung yung pagsasalita mo, yung research mo, yung magiging ambag mo doon sa topic na yun. So, mag-e-effort ka. Diba? So, that way, wala kang choice kundi matuto at maging better. Oo, kasi nga, may obligasyon ka na, may community ka na. Diba? Kung, alimbawa, level 1 pa rin ang tipo ng episode na usapan na tema, magsasawa ang tao. Lilipat yan ibang episode, doon tayo sa na lang. Diba, sa pagtatanim, gano'n na lang. Alag yung sa atin, sinisikap natin hanggang maaari, lahat ng klase ng tema, ng buhay, kahit hindi natin sakop. Kaya nga nag-iimbita tayo ng mga di ba? Yung mga nagtatattoo na yan, Yes. yung mga nagpe-painting na yan, sila Noah, sila Gisno. Sa palagi makakausap ba namin yan ng normal na parang tingin mo naman ang kanilang mga profile, tingin mo naman yung kanilang mga artwork saan inilalagay. Diba? So, because of this podcast, nagkakaroon tayo ng parang avenue na, yes, you are free to ask me. Diba? Yun. Yun nga, so parang kwento converted into kwenta. Diba? Doon parang na-unfold kasi. Yun sabi mo, yung parang hindi pwede na nakikinig na lang tayo sa guest, no? Yung parang, pag may guest tayo na ganito yung topic, minsan, iisipin mo, hindi pwede yung parang pag sumagot lang sila, mamamangha na lang tayo lagi, di ba? You have to learn also. Oo, you can rebuttal. Tapos di ba nag-evolve tayo, meron tayong French na guest. So hindi na to parang simpleng lang. So mas lalong parang nagle-level up. So mas maganda na kasi nakikip up tayo, di ba? Oo. Ayun. At saka yung pa rito, yung pag halimbawang, again, pag may nag-approach sa akin, nakikita nila na na may podcast. Oh really? You have a podcast? Mga ganon. Parang sa atin is normal lang. Pero parang sa mga ibang tao is they look at it as something na parang sobrang grand. Parang kung titingnan mo naman, this goes doon sa susunod na na yung sa mabalak mag-podcast. Diba? Doon sa mag-start. Lagi ko sinasabi, lalo doon sa mga iniimbita natin, lalo't machika, tapos may sense, you have to start. Kasi kung ganyan yung pwede mong maiambag sa mga episode namin, how much more kung may sarili ka ng podcast? So parang yun yung ganyang klase ng mga alam mo, pwede mo yung i-showcase in your own way na may sarili kang tribe. Kung nasa party ka ng halimbawa, nasa pagtatattoo ka, o kaya nasa pagpipainting, hindi naman every time yan ang magiging episode natin. Pero dahil yun yung niche mo, marami kang matatap na mga na mga tao na naandoon na willing or willing makinig, to listen more, to learn more, kasi nga, yun yung niche na pinili mo. So I mean, doon sa mga gustong mag-umpisa lang, I suggest talaga, lalo sa mga kabataan ngayon, sana dumami pa yung mga kabataan na mag-advocate ng balik kayo sa magulang ninyo, kumustahin nyo yung communication kahit OFW ang magulang. Dahil meron naman ng social media, ang dali-daling makipag-connect. Ang lang talaga is yung willingness. So, what we want to emphasize sa podcast talaga namin is i-open yung door lalo doon sa mga malalayo na magkakapamilya na bago nyo unahing makipagkwentuhan sa ibang tao, sa tropa nyo, try nyo ring kausapin ng nanay nyo, tatay nyo, malay nyo, iniintay lang kayo, hindi lang kayo alam paano i-approach. Kasi talaga sa panahon ngayon, we are running out of time para sabihin sa magulang o sa mga mahal at sa buhay na mahal kita, importante ka, masaya ako na pamilya ako na dito lumaki, kahit wala tayo. Yun yung mga nakikita ko na kulang talaga, yung expression of how you love someone para hindi niya maramdamang nag-iisa siya. Yun yung pinaka-ano talaga. And even kung may pinagdadaanan talaga, kita, sorry.
Finale na ba? Nakita ko. Oh, go ahead. Tatanungin ko lang kung finale na. Pag finale na yung sasabi mo. Kasi, I am so into talaga. Yung worry talaga ako sa mga nagpapakamatay na. Ang lungkot nun eh. Kasi nga, Yung inisip kong wala kang kakampi, nag-iisa ka lang, ba't pa ako nabuhay? Ang dilim-dilim nun. Bakit mo i-end ang buhay mo? di ba shinare ko nga yung di ba may episode tayo ng mental health, di ba? Shinare ko sa news, sa sa timeline ko. Di ba nag-comment si Warren? Dahil sabi na parang kailangan ko. Walang hehe, walang Sabi ko, napaka-unusual. Piniem ko. Sabi ko, hoy, seryoso ba? Tayo pa ba? Naka-live tayo, hoy da. Yeah. Oo. Okay. Oo. Sabi niya, tayo pa ba? Sabi niya, kasi tayo ang generation na kahit pinalo, kahit pinalayas, sabing lumayas ka dito, ang tibay natin, mas okay na ulit tayo. Hindi tayo, Yes. sabi parang yung mga kabataan yung iba eh. Yung parang hindi mo pwede sabihan dahil dinadamdam ka nila ng sobra. Yun na parang, ngayon tuloy, since may anak ako, 6 years old, hindi mo alam tuloy tama ba yung disiplinang gagawin mo? Kasi parang, iibahin mo eh. Di ba nasanay tayo ng palo, nasanay tayo ng sinisigawan tayo ng parents natin. Baka mas tama yon. Yung parang mapapaisip ka rin ng gano'n. Kasi mas matibay kami eh. Yung ngayon na, yung tayo, hindi yung parang konting lang iisipin natin, parang, tama ba yung buhay ko? Okay pa ba ako? Yung gano'n. Hindi laging gano'n, di ba? Parang, nalugmok. Bukas okay na ulit tayo. Okay na. Yung, hindi tayo nag-dwell dun sa scenario na ang lungkot ko ngayon, bukas malungkot na naman ako, hanggang next week malungkot ka ulit, diba? Parang hindi tayo ganun, bangon ka ulit. Napag-usapan tuloy namin. Which is true, kasi nga parang nandun na naman, siguro parang may generation talaga, sa atin kasi medyo matibay-tibay pa eh. Baka yung mga newer generation na parang konti na nga lang kasi, diba? Remember yung kinuwento ni PJ, nasabi, diba, parang kasi yung mga estudyante kasi ngayon, nawala yung process. Yung parang pinadali lahat. Yes. Lahat Tulog na lang siya sa kanila. Lahat, oo. Ginawang convenient. Lahat speed. Sa atin, di ba? Lahat instant. Babasa ka ng magazine. Mag-check ka ng encyclopedia kung may dumating, no? Kung may dumating. Kaya nga, specifically, kahapon lang, sobrang, wala lang, gusto ko lang tawagan ng nanay at tatay ko para lang magpasalamat. Kasi, salamat kasi hindi tayo pinanganak na, na well-off. Salamat naranasan kong, Rhea entered na. Magpasok. Si mama, Hindi siya, wow! Galing! Nakarating ang Nakarating yung color. Mama, talaga nakapula ka? Or nagpalit ka lang? Hindi, sinabihan ko siya. Okay. Pula. Okay. Hi, Jayden! Sabi ko, Nay, naka-red kami lahat. Mama, naka-mute ka. Ayan, kompleto na. Ayun. Yes! Happy anniversary, Mama! Anniversary po. Sorry, inaaway na ako ng mga tao dito kasi ang aga daw namin umuwi. Gusto na magpagabi? Hindi kasi ang ganda ng panahon. Grabe, ngayon lang talaga ang sarap Nice. tumambay. Hindi na ulan. Aliwalas ng panahon. Normally, dapat Oo nga naman. Kasi 2 years na hindi nakapunta doon ng... Okay, lagi ulan. Wait, Ayan, kamusta mga weather sa kanya-kanyang lugar? Kamusta mga weather? Hindi ka pala... Wala, maayos lahat. Okay. Oo. Na-picture mo yung tulay, Mama? Bisitin ko lang kasi. Ganun pa rin niya. Paano yung itsura niya dati? Ganun May likod namin yun eh. Di ba? Totoo naman, ghost project. O di ilagay doon sa pansyon. Literal. Maraming ghosts. Okay. So Mama, ayun nga, pinag-uusapan nga namin ano yung mga yung reasons namin bakit tayo nag-podcast at saka ano yung mga natutunan natin so far at saka ano pa yung mga balak natin or mga gusto pang gawin. Ano ba yung mission natin sa podcast na to? Mission, malate. Laging late. Hindi, understandable naman dahil sa aming 5, si Mama Ria, definitely, siya yung nasa Pilipinas, siya yung may life. Yung normal na life. Actually, oo nga. Napagtanto ko kasi, Mama, ikaw yung andyan ng pamilya mo, buong circle yan, left and right, may anak ka. Diba? Kami, Diyos ko, pagkat galing ng trabaho at uwi na ng bahay. Yun na yun, that's it. So alam niyo na pag-uwi namin sa Pinas.
Madaming ganap, kaya alam mo yon, ang hirap pag ganitong panahon, yung ganitong season, kasi talagang busy. Hindi naman... Diba ha? Hindi pa po celebrity si Ria ha? Yun. But anyway, Mama Ria, thank you again kasi hindi mo talagang humabol ka. Sorry po sa inyong lahat. Sorry. Walang problema, Mama. Ito, recording? Ay, Live. Live tayo. Live. Okay, So, don't say late anything po lagi. weird. Oo. Kung may question po ng late, ako po yun. Ayun nga, Nay. So, ano ang podcast sa'yo? Like, 2 years na tayo. Kamusta na? Ano ba? Madaming natutunan kasi marami talagang topic na nakaka-relate naman. Hindi lang sa akin, syempre sa pamilya, 'di ba? Yung ganoon sa mga bata. May mga bagay-bagay na talagang kanina, speaking of yung mga episodes na yan. Kanina nakausap ko si Ate, sino ba yung Jade? Ayan, epidural po yan. Si Ate Debbie? Ate Debbie, di ba? Tama? Mama Debbie Grace? ko? Andun? Ate Wing, Ate Debbie, oo. Ay, kahapon! Sorry, o, tinan mo. Si Ate Debbie, si Ate Wenny, tsaka si Tita Wenny. Ayun, si Ate Debbie nga. Bigla niya sinabi sa akin na, alam niyo yung podcast niyo, meron talaga ako mga nakaka-relate na episode niyo. Gumanon siya sa akin. Kaya sabi niya, meron siyang isang episode na relate daw siya. Siya daw yun. Parang ganun pa Yung yung sa jajawain to trapahin? Parang sinabi mo, kinuwento kasi ni Grace yun talaga. Minsan nababanggit ko siya. Siya nga ba yung nabanggit ko dati? Ako nga. Si Grace pala yun. Yun. Kaya, opo. Happily single din yun. Oo. Baka yun, yung episode na yun. Si tita ko. Pinsan yun nila. Natuwa naman ako kasi nagkakwentuhan kami kahapon. Magkakasama kami kay Nanay Susan. Sa puntod nga ni na Mama Grace. Ayun. Chika-chika kami ni na Ate Debbie tsaka Ate Wei. Wenny. Tita Wenny. Silent viewer nga. Nililink ko na ako doon sa mga pangalan. Yun lang po. Yun nga. Syempre talagang relatable naman halos lahat ng mga episodes natin. Wala namang hindi. Siguro yung Jojo Wine to tropahin. Kwenta-kwenta ang episode. Uy, pero kasi masaya naman yung top, na yun. Ayun lang. Yung mga roleta naman natin, parang naman tayo. Lang yun? Parang Playtime. pamparelax naman natin. Parang hindi naman masyadong. Pero nung mga seryoso at mabibigat na usapan. Kasi may time talaga na tulala ka na lang sa mga kinakwento. Sige. Dahil dyan, Mama, ano yung favorite episodes ninyo? Sige, isa-isa tayo. Mauna yung nakapula. Siyempre ako nakarelate talaga ako dun sa autism talaga. Yun naman ang kauna-unahan talaga kasi doon naman talaga ako din. Diba? Hindi yung pinagdadaanan ko. So, yun talaga yung una sa akin sa autism. Yung dalawa, di ba bali dalawa na, no? Kay Frenzy. Oo. Okay. So, yun talaga, yung dalawang yun. Matiin ko lang, teka Mama, nakita ko na pangalan si Roy Umali pala. Donald Adelia, thank you para sa mga si Roy. Okay, si Roy, yun yung isa sa tatay nung classmate Isabella. Okay. Hello. Okay. Hello po. Ayun pumansin sa yung naka-costume ng Sa ano? Sa Butasi. Okay. Yes, noted. Si Kuya Donald to, no? Ladies in Red. Donald Australia. Hi, Don! Kuya Ni Donald. Mama Grace. Hello po. Ayun. So, favorite episode? Alam mo, surprisingly, nagustuhan ko yung war. Kasi parang nag-start lang naman na parang feeling natin Tapos eto syempre habang nag-edit ka, sabi ko parang ang ganda nitong topic na to. Yung parang bitin to dapat meron tong next na kasi bitin siya. Kasi sa dami ng war, sa atin na lang, di ba? Sa Philippines na lang, Philippine setting na lang. Napakadami natin pinagdaanan na war. Yung episode natin, as in parang surprise episode na nangyari di ba? Kasi we're supposed to talk about Kite Runner, yung movie. Parang it so happen na lang na, teka, baka masyadong maliit na lang yung Kite Runner. Next time na, natin parang pag-usapan nga natin ng war. So yun, yung parang nakita ko habang nag-edit ako, sabi ko parang maganda pa tong i-expand tong topic na to. Kasi parang maganda siya pag-usapan. Yung parang nare-recall ka. International kasi, global yung discussion talaga.
Kasi diba, Historical. yes, history is very interesting, as in. Yes. So, parang ang sarap niyang pag-usapan. So, parang masarap na meron tayong guest talaga na parang historian na yung parang, kasi tayo syempre, ang matatandaan lang natin kung ano yung napag-aralan natin high school, nung college, kung ano lang yung yung tumatak. Pero syempre, parang mas maganda na meron talagang parang yung expert on the topic, no? Yung parang ibabalik ka dun sa panahon na yun, kung ano yung nangyari before, diba? Yun, sa akin yun ang so far, well, marami tayong magandang topic. Kaya lang, surprisingly, parang natatak sa akin yung war na topic. Sa akin yung mental health. Although kalahati. Yung kila Dan, sila PJ, sila, oo. Yes. Kasi parang Second awareness. guesting. Awareness. Tsaka timely eh. Mm-mm. Oo. Very timely siya. At saka, alam naman natin maraming mga pinagdadaanan yun. So, para sa awareness ng iba na meron silang bridges of hope na kung sino man yun ngayon na may mga problema or merong center na pwedeng tumulong sa kanila. Meron silang pupuntahan, di ba? Kaya yung technicality ng mental health, ang lalim, di ba? Yung parang yung time na rin na topic natin na yun, sila yung nag-unfold na eto yung reason yan kung bakit nangyayari yung ganito. Tapos hindi natin alam yung simpleng pinadali na meron na lang internet para mag-research ka. Meron palang impact yun. Diba? Yung parang yung technical na sinabi na wala kasi yung process. Kaya pinadali lahat para sa mga estudyante ngayon. Yes. Okay kasi parang Napaka-logical nung na yun, yung analogy na yun talaga. Na totoo naman. Oo. Kasi hindi mo na pinaghirapan eh. Oo. Kaya wala na lang. Ako naman, dahil syempre, yung kay Ate Charito talaga. Kasi medyo iba yun eh. Yeah. Yun Cancer, yun yung cancer na topic natin. Yes. Colon cancer, imagine stage 4. Yes. Para ma-witness mo at kakilala ko pa, mentor ko pa, kausap ko, to see her na ganun katapang, na ganun katindi yung niya, yung willingness niya to go through that, lalabanan kita head on. Mm-mm. Mata sa mata. Mm-mm. Kasi hindi ako papayag na ganito lang ako, may sakit lang ako, yun na lang ang kwento. I need to know sino ka. Oo, at kasi nga recently, sa sasakyan nga, di ba, pag naka-connect ang phone mo sa car, automatic magpe-play yung mga episode natin. So, episode ni Ate Tia, kaya nga, nangamusta ako sa kanya bigla, tsaka pinawagan ko rin eh. Dahil nga siya nangyari, di ba? Yeah. Kaya na-trauma na ako. I need to say hi, hello. Mm-hmm. So, ayun nga, sabi ko, Ate Tia, nangangamusta ako. Hindi ako mangungutang. Oh, I know. Okay naman ako, ganyan. Tapos, Ate Tia, kasi naalala ko kasi episode mo ngayon tong napapakinggan ko sa podcast. So, I just want to say hi. Kamusta ka na? Ganyan. So, yun. Yung episode na yun, hindi kasi bilang wala naman hindi naman ako na ospital. Alhamdulillah, no? Sila Rona, sila Dada, naranasan nilang ma-ospital, sila Mama Maria. Pero sa akin kasi, hindi ko yan naranasan. So, I don't know. Yun. Pero, just to think of it, imaginein mo yung wala kang kalaban-laban, ano ba yung meron ka? Na ang buhay mo is nakadepende sa teknolohiya, sa siyensya, at sa pera, at sa dasal. Yes. Nasa grasya pa rin ng Panginoon kung bubuhayin ka o papalarin ka, magkaroon ka pa uli ng susunod na life eh. Pero yung episode na kasi talaga sobrang awakening yun, na whatever health that I have, napakayaman ko. Yeah. Malusog ako. Yeah. Oo, chubby ako, pero malusog ako. Uy, and she's now Ganun cancer-free, tama ba? Cancer-free. I think so, yeah, oo. Tapos, ang nanay ko, ang tatay ko, alam mo yun, so ano pa, so walang kulang sa akin, sobra-sobra. Oo, kaya nga nagpapasalamat kami at least kahit busy ka sa ngayon, sa pagiging speaker. Yun lang ang Oo, correct. Yun. At saka yung kay Rachel pala. Si Rachel Chua. Yung kwento niya, hindi ko alam yun eh. Yung sa love, no? Yung sobrang obedient niya sa faith niya. Kumbaga parang, sinong tao ang gagawa ng ganoon na alam mo, ang tagal na ng magjowa kayo, magpo-propose na sana, pero dahil sabi, hindi God, bigyan mo ako ng sign na kung siya ka talaga siya. Isipin mo, good catch, iniwan niya kasi hindi yun ang sign na binigay ni Lord. At naliligo lang siya. Ganon yung faith niya.
Tapos dahil lang sa hotdog stand, doon niya nakita asawa niya. Diba? Gusto ko rin Rona, yung you should see it. yung pagiging positive ni Miss Rachel na Super. As in. sobrang She's a pocket inspiring. of sunshine. Oo. Bakit po? Sobra talagang ano siya, parang ang sarap ng ganun yung feeling, yung ganung ano siya, yung ganun din yung ano niya sa buhay. Right. Oo. Pwede siyang mabuisit dahil yung pinanggalingan niya, may similarity kay Rona eh. Pero hindi niya yun inano. Sa kanya, parang, Paano? hindi. Diretso. Wala akong anak, may aso ako, diretso. Ganun. Kahit anong gulo na ng mundo, pero grabe yung Tapos nagbibigay pa siya ng inspirasyon. Oo. pagka-positive ng thinking. Oo, siya yung taong sobrang excited maging si Kwenta. Every day, magpo-post yun, I am embracing the 50th. Ganon siya. Samantalang kung tayo, anong birthday mo? Hindi, walang tanungan ng edad ha. Ano lang, bumati lang. Walang tanungan. Sa kanya, I'm Very 50, positive hello. siya. Kasi nga naman, hindi lahat nakakaabot ng age na ganun eh. Yun. O kayo. Ikaw, Rona, anong Ikaw favorite? po, Rona, anong favorite mong episode? Hindi siguro ang syempre memorable din sa akin yun. Yung, ewan ko yun yung una o pangalawa, yung about women. Una yon, una yung sa'yo. Oo. Una ba? Kasi, second kasi yung generation gap eh. So, Oo. lahat yun Yung na-discuss single natin eh. Yung divorce, di ba? Na-discuss din natin doon, yung feminism. Yung affair. Yung affair, oo. So, yung medyo yun, gusto ko siya kasi na-discuss natin yung, hindi because gusto ko yung sa divorce, pero na-discuss natin talaga yung what is marriage ba? Oo. Diba? It's not just about yung, yung union eh. Ang medyo nagda-drag down sa atin is yung fact na hindi tayo makakalabas dun sa marriage na yun. Kasi wala tayong divorce. Correct. And actually, one of the thing ngayon, pagka, syempre, nasa Western tayo, di ba? Pagka, nabubulat sila, really, you don't have divorce in the Philippines? I thought you're kind of a replicate. Sobrang liberated, oo. Oo, diba? No, not really. No divorce? The only country. Well, serious? Yeah, you're stuck with what you have. Natatawa sila. Diba? Pagkasabi niyo ng stuck eh, no? Oo. Kasi di ba, parang very lately lang din kami nakakapag-usap ng mga gano'n na medyo nakakapagsabi na ako sa kanila. Pero yun ang parang medyo hanggang ngayon na hindi pa natin ma-close kasi nga wala pa namang divorce. Yeah. And then talagang disputable pa siya kung kailangan ba yun. Pero at the end of the day nga, I stand by my facts na yung union na totoo, hindi mo kailangan ng papel dun eh. Di ba? Talagang union yun eh. Pero yung pinag-uusapan natin is about legality, about economics. Oo. Diba? Na you cannot get out of that contract na. Diba? Wala nang solian. Nakakatakot Sorry, yun. diba? Nakakatakot kasi kailangan what comes in must come out. Ito hindi. Walang coming What out comes dito. in, no coming out. Kung may coming out, ang bagal, tsaka ang mahal. Di ba? Oo, tsaka yung ang nakakatakot doon, yung tipong may obligasyon ka na sundin, talike. Oo. Alam mo, habang umiedad ako, habang napagtatantong ko yan, kaya siguro talagang hindi ako nag-asawa, is takot ako sa tali. Ayoko rin na yung Ali? tatali. Mama, Si Chris, naman literal na tali. Okay. Yung stuck ka na doon sa tao Sasakal na ka? pag ayaw niyo na, wala kang choice. Kasi ano kayo, kinasal kayo, may marriage Yung cord. kayo. Hindi ka na Yung cord? makakawala. Natakot ka sa cord sa kasal. Hindi pa natapos. Russia. Yun, yung freedom, ayan na, freedom na naman. Kasi, pagkamulat ng mata, na ako sa freedom ko eh. Aware na ako eh. Yun talaga eh, takot din talaga ako na yung mawawalan ako ng laya na gawin ang gusto ko pag ayaw na. Pag tao tayo eh, di ba? Ay, paano yun? So, wag na nga lang. Bring it on. Gusto ko rin yung yung team players to Trailblazers, di ba? Are you English? First time tayo makapagkaroon ng Oo, in fairness. na oo. foreigner, di ba? Ay, tawid At saka natin. nabigyan tayo ng ibang POV na, Oo, oo, na yung foreigner, ano patingin talaga sa ating mga Filipino? correct. Diba?
Parang nakaka-proud lang na maganda naman yung kanya. Na-briefing na lang ni Rona yun eh. Hindi siya, talagang siya yun. Tsaka hindi mo yun pwedeng, napaka-straightforward din ng si Jen. Pero tama yung sinasabi niya, akala natin maganda yung baway. Sabi niya, yung Filipino will always Masyado say, kayong will always say yes. Which is dapat baguhin talaga natin yun. Yeah. Oo, totoo. Maganda siya pakinggan, pero actually hindi. Di ba? Sabi niya nga, you don't have to say yes. Because if you always say yes, I will expect kaya mo siyang i-deliver. Di ba? Kaya yung parang ganon. You can have to tell me. You have to tell me. Kasi, ano talaga ng leadership is clarity. Kailangan, hindi siya authority clarity. Kailangan malinis yung mga information. Di ba? So, yun talaga. Yung yung Rona yung sinasabi niya, masyado kayong magagalang. Sir kayo ng sir, ma'am kayo ng ma'am. Exactly. Hindi nyo alam medyo na kayo yan, detrimental na yan somehow sa inyo. Diba? O nga naman. Yung laging hiyang-hiya tayo na dadaan lang. Talagang... Totoo naman. So, excuse me. Very apologetic. Kaya nga sa susunod, dadaan ako. Tabi! Umuwi naman. Move! Yung mga di talaga sisikat o tahimik na tamhimik, bigla ka sumigaw, move! Kaya ba? Gulat sila lahat. Ayun. Okay, ito, maganda to. Yung, okay, what's one thing you believe the podcast or creator or host does really well? O sige, magbulahan tayong 5. No? Ano yung bawat isa sa atin, what we does well. Ito, na-discuss mo na to before eh. Ako, I start talaga. I'll just say hi to Ashley Agarao and Miss Josephine Foresca. Si Ate Jopan, Yeah. my housemate. Hi, hello po. Aba. Baka may nagluluto ng pansit. Baka po may pansit, Miss Josephine. Kasi merong Biko na nagbigay sa amin. Sabi niya, masarap yung partner ng pansit. Siguro nagluluto ng pansit. Sarap. Ito yung flat na lagi may pansit. Normal lang sa amin yun, every week. Ano yun? Ano yung mga strength natin, yung bawat isa? Okay. Nasabi ko na yun before kasi sabi ko nga, iba-iba kasi tayo eh. Lahat dumadaldal pero iba-iba yung strength nga. Kasi sabi ko, parang si Ann kasi, yung questioning niya, way of questioning, parang she's always drawing emotions. Yung parang ang laging mga tanong yung parang dapat maiyak ka, dapat matawa ka, dapat laging may emotion involved, laging ganon. Yung parang laging pag may kwento, dapat to paiyakin ko to eh. Yung ganon ang questioning kay M yun. Si Grace, nandun yung spiritual lagi. Yung parang pag may shinare lagi, yung parang ikaw, oo nga. Pero remember na feel mo yan before, yung parang sabi ko, oo nga Grace, tama ka dyan. Yung nagiging fellowship yun. Yung parang, yung ikaw yung huling mag-share, parang mahihiya ka na lang kung si Grace yung nauna. Kasi sa'yo nakakatawa, yung kay Grace, parang nakakaya na sabihin yung sa akin, wag na lang. So parang ganun yung kay Grace, laging merong spiritual context. Intervention. Oo, yan. Yung kay Ria naman, laging merong kindness. Yung ganun. So laging ganun yung involved. Nawala kami. Kalimitan. Kasi parang yung sa akin kasi, ang tingin ko kasi sa akin yung parang laging nandun ako sa fact eh. Yung kunwari, kahit may guest tayo, ang tinatanong ko lagi, yung fact, yung parang yung minsan, basta parang every time, it's always dun sa kung ano yung technical, yung technicality ng ganon. Si Rona parang ganun din. So parang nandoon tayo sa ano yung fact, ano yung yung parang deeper meaning of what we're discussing. Ganun siya. Yun. So parang nagkakaroon, yung diverse tuloy yung information na ibibigay natin. So nakakatawa, di ba? So parang kung salbahe kaming 3, mabait yung 2, kaya na yun. Hindi naman natin gugustuhin, pare-pareho lang tayo ng ugali dito. Ang pangit nun, parang sibuyas tayo lahat. Walang bawang, walang kamatis. Walang lasa yun. Diba? So yun nga yun eh. Let's embrace whatever differences that we have kasi it's an ensemble. Diba? Kaya siya nagiging maganda. Yun. At ang gusto talaga naming makinabang dito, hindi lang sa amin na para personal. Kumbaga, eto na nga, nasa second year na kami and we are, parang committed na ituloy-tuloy pa to kung saan kami dalhin ng pagpa-podcast na to. Kumbaga, whatever life give us,
we're taking it, we're embracing it na magkakasama. Yun. Ang masarap lang sa pakiramdam talaga na alam mong may kakampi ka na every end of the week, meron kang imimit ng mga kaibigan mo na hindi ka mahihiyang magsabi kung ano yung nararamdaman mo. Kahit ngayon tinga mo, ikwento mo, yung mga ganun. Maliliit na bagay na walang dating pero dahil tao ka, na pagdadaanan mo yan, minsan nako-confuse ka. It's nice to know that there are 4 other heads na mayroong POV regarding do sa issue na yun. And then, nga pala hindi lang ako yung may isang say lang dito. 'Di ba? Kami politically, obviously, hindi kami magkakapareho. Yeah. 'Di ba? Yeah. Pero, sa huli, ang iniisip namin, pare-pareho namin ang gusto at layunin namin is magkaroon ng maayos na bansa. We only hope the best for the Philippines. Yun yung namin dito. And this way kasi nakikita rin namin na talagang basta lang namin pag-usapan ng talaga. Iba-iba talaga. Oo. Second year anniversary na lang tayo. Ay, hello po, Iba-iba. Virginia Branyola. Si Ate Virgie yan. Hello, Ate Virgie. Oo. Tapos, yun pa. At saka itong na to, dahil yung edad natin, eksakto we are not that young anymore, but we are not that old. Nasa saktong brilyo ng sanity to talk things. Kahit pa paano, we earn that respect and right to a certain level na pag-usapan ng tungkol sa affair, sa pamilya, sa anak, sa jowa, sa ex, sa trabaho. We know. Alam natin kasi napagdaanan na natin. And we are talking about 5 lives. At kung sinuswerte pa tayo, and eventually, itong mga podcast na susunod namin, abangan nyo. Wow. Mga ganun talaga. Actually, hindi lang naman kwento nating limay, diba? Na-extend sa mga friends. Mag-e-evolve. Mag-e-evolve Mga talaga. friends, di Mga ba? friends natin, napapadaw. Yung Kakilala. newfound friends. Newfound friends. Mm-mm. Ang naano ko kay Rona, dahil siya yung pinakahuli, yung kakaibang tapang ni Rona. Matatapang na ako, oo, aminado ako, matapang ako, pero iba tapang ni Rona. Kasi, Ibang Wala belt tayong ang hubungan bit-bit, no? Ibang belt ang bit-bit. alam mo yung height niya, umiigting sa 6 feet eh. Oo, Dito Pero- kahit ganun yung niya, yung fasad niya. Pero may lambot sa loob eh. Ano mo yun? Stop it. Malambot na siya. Ang flappy mo nga ngayon, mukha kang Monami. Yun. Pumuto ko. So, ayun na nga. Oo. So, sa ating mga nakikinig talaga, again, please, hindi naman sa pag-ano, sa iyayabang ko, sa ibaburag ko na, I have the right also. Pinagyayabang ko na meron akong mga kaibigan na ito, for life na to, for keeps na talaga to. So, kung ano man yung magiging namin sa buhay, eto na to. Wala nang, hindi man kami mga kasal or mga mga commitment to eh. We made it inobliga na namin ang sarili namin na every week makikipagkita kami sa mga tao to kahit visit kami o kaya wala sa mood, kahit masakit ang puso dahil may regla after some time, kahit may hot flashes na yung iba. We have to. Alam mo yun? Yun. Kasi sa amin talaga, maraming na-develop. For sure, yung mga group of friends dyan na nanonood sa atin. Kasi may mga naiipon, for example, for a week. Kunyari, natapos to. Next week, parang looking forward ka ulit to the following week. Kasi parang, share ko nga to sa kanila. Naiinis ako eh. Share ko to sa kanila. Yes. Parang iniipon mo Pero yung kwento mo. Sa isang banda, minsan nakakasawa rin ng yung tipong naubos na yung topic nyo, wala na kang mapag-usapan. Kaya, importante rin na nagbe-break. Di ba? Yung Does it absence. happen? Kailangan din natin mag-break sometime. Kaya minsan wala kang Oo, podcast naman. kasi nga, minsan may nagpapagamot na auntie, yung isa. May sayatika yung isa. Or nagfungsoy ng episode number. Oo, yung mga ganun. Pero I appreciate talaga yung importante rin yung kahit pa paano nagpapahinga. Kasi, di ba, in absence of this, nare-realize mo, nakakamiss din pala. Ay, may bala na naman akong bago. May bago na naman kaming pag-uusapan. Ano naman kaya ang chika? Yun. Latest. Oo. Yun. Kumbaga, ito yung talagang i-unload talaga namin whatever that we experienced for the past week. Yun. Kahit anong yaw-yaw namin dito, kumbaga parang somehow, makarating talaga doon sa mga taong nangangailangan. Again, ako personally talaga, yung di ba before sinabi na natin sa podcast, yung maikling, kamusta ka na?
Malapit ko nung ipatarpaulin, kamusta ka na? Hindi Oo, naman train ka na lang, importante. no? Oo. Malaking Malaking impact. bagay. Ang iksi ng salita, pero ang laking bagay para Very meaningful. Oo. Mm-mm. Masyado kasing Kasi di ba parang ang podcast kasi namin, yung sa atin, sinishare natin kung ano yung experiences natin, yung parang naipon na natin yan through years, di ba? Throughout the years, naipon na natin siya. Pero kasi ang nangyayari kasi sa atin yan, mas confident na tayo to share. Hindi na tayo awkward. Di ba parang di tayo awkward ikwento na yun pala nangyari sa amin nung ganito. Or, naranasan ko din yan. Dati hindi mo makwento. Kasi awkward or parang Nahihiya ka, parang cringe. kahit close ko tong mga to, parang ayoko i-share sa kanila kasi parang baka, yung naiisip mo na baka sisipin nila ganito. Pero ngayon kasi parang we're at that age na parang medyo confident na tayo at hindi na siya awkward i-share. No? Kasi parang gusto natin, yun yung pinagdaanan ko. Pero gusto kong kung maranasan mo yan, ito yung, kumbaga may hack ka na pwedeng mapapulot sana. Diba? Hindi naman sa parang hindi mo na pagdaanan. Okay din naman. Pero at least medyo mabawasan yung impact kung sakaling kung ano yung pwede mangyari sa'yo. Kasi nangyari na sa amin. So yun yung isa sa Parang precautionary na sa kanila. Yes. Normal Don't lang. do anything Nangyayari. that I did. Parang gano'n. Oo, yung paulit-ulit mo na sinishare na, yung huwag ka maniniwala na sa second year yan, magbabago, 5th year, 7th year. Yan, diba? Yung pagiging gullible, yun. Well, yun ang sports na wag niyong gagawin. Huwag ka magiging expert. Nakakatakot yun. Volleyball lang tayo, volleyball, basketball. Recently pala, ito mabanggit ko lang. Recently may napanood kasi ako na yung mga kabataan talaga ngayon, dahil nga syempre I understand talaga na yung edad na 13 pataas, 12, 13, 14, sobrang tender age yan to decide on things kung talagang tama o mali. If you are in a relationship, wag talaga kayong papayag na kayo ay bibidyohan, sisendan nyo ng picture na kayo tubo, please, talagang pagsisisihan nyo yan. And apparently, ito yung isa sa reason kung bakit alam mo yun, talagang isa sa reason ba't nagpakamatay yung anak ni Kim Atienza is yung sa kabataan niya. May party kasi doon, may episode doon na dahil naghahanap siya ng validation, yung lalaking crush niya, hinihingian siya ng picture na, alam mo yun, yung may nudity, something, na kahit nakapanty, na nag-trigger sa kanya para beginning of her life, kahit, tinan mo yun na, kahit meron siya yaman, magulang niya kilala, hindi problema ang pera. Pero napunta siya sa ganoong sitwasyon. Lagi niyong tandaan talaga, anything na may kukunin sa inyo at alam nyo yan, wag na wag kayong papayag. Wag na wag. Yun. Basta against your will, huwag talaga. Oo. It's because you're threatened or if it's against your will, baka kailangan mo nang i-share sa iba para may makatulong sa'yo, para mas lumakas yung loob mo. Na hindi talaga. And if I may suggest din doon sa mga pamilya na mayayaman talaga, tapos takot na marungisan ng anak, madumihan, or maalikabukhan, yung talagang ingat na ingat sila. Parang minsan iniisip ko tuloy, sige, hindi nyo problema ang pera, pero paano yung emosyon yan, yung training yan, sa mga pagsubok. Iniisip ko, what if magkaroon ng advocacy na parang dalhin nyo yung mga anak nyo sa mga community, yung tawag doon, yung parang may tawag doon na patirahin nyo doon at least, Immersion, yeah. At least 5 days or 1 week. Kasi that way, ang ma-realize nila, hindi nyo yung makikita kung anong wala sa inyo di ba? Kaya nagkakaroon ng emptiness ang tao dahil wala ako nito Hindi Wala ako nila nito. experience. Oo, unlike kung ang nakikita mo. Ipakita rin yung totoong realidad na nangyayari sa paligid. Oo, na maswerte ka. Yun yung pinaka-purpose Ipakita na maswerte ka. Huwag mong tingnan ang wala sa'yo. Tingnan mo kung anong meron sa'yo. Kasi 'di ba, ang buhay magkakaroon yan ng reason to live is kapag nagkaroon ka ng purpose, ng reason. Kung walang reason ang buhay mo, talaga maintindihan ko, you feel empty, tapos wala kang jowa, tapos mahirap pa kayo, tapos wala kang nakakausap. Iba talaga tingin mo niyan sa lubid. What if ang nakikita mo is yung buhay ng ibang tao, and then you will realize, hala, napakasimple at napakapayak ng buhay nila, pero masaya sila. Oo. At least yung bygone, titingnan mo siya as bygone, hindi Yun
Tsaka yung Yun yung nakikita kong formula talaga. Parang for you to be able to go through this pain of adulting and navigating life, dapat equip ka ng nasaktan ako at eto nalagpasan ko to. Para kung susunod ulit may bagong pain, paano ko naman ulit ito malalagpasan? Kasi kung sa maliit na na nakadepende ka sa like, sinong magko-comment, sinong kaibigan mo, tapos talaga tayo. Mauubos at mauubos mo yung reason mo to live. Remember, sabi ko, parang every time, sinishare ko na dito, di ba, pa yung foundation ng bata dito, hindi yung aral-aral-aral eh. Kaya hindi palagi na parang primary years ng bata, ang tinuturo sa kanila, dapat maging happy at maging mabait. Be happy and yun ang goal dito. So, yung learning, ano na lang yan, papasok na lang yan kasi masaya yung bata eh. Nag-e-enjoy yung bata. So, yun yung goal dito. So, hindi ka yung parang nag-struggle na para maging first honor ka, mapasama ka sa highest honor, highest or, di ba, ang dami na ngayon? So, parang hindi ka nag-struggle. O, kahapon, si Isabella, the 31st, di ba? So, Halloween, yung parang magti-trick or treat. Pumasok sa school, pag uwi ng bahay, putik-putik, yung tuhod, yung binte, puro galing nag-sunpit, puro buhangin. Yung tuhod niya pwede ng costume. So, inisip ko, magagalit ba ako? For sure, nag-enjoy siya dyan, di ba? Yung ganon. So, hinahayaan nila yung bata. Hinahayaan nila. Kasi nga, parang masusunod nila na masaya ka na nasa labas ka, hindi nila pinupukpok agad. Kasi parang learning follows eh. If you're parang, parang ikaw tuloy, mas eager kang tuloy na parang may matutunan. Kasi lagi kang naglalaro. Parang ganon sila. So, parang sa akin, okay yung method na yon. Kasi di ba sabi ko, nakukwento ko na, lagi na share na pag-uwi ng bahay, nagdi-discuss sa akin ng metamorphosis, nagdi-discuss sa akin ng ganyan. Ibig sabihin, meron na-absorb. Kasi eager silang matuto eh. Kasi nga, parang laro sila ng laro, biglang may itinuro, ang bilis nilang ma-absorb. So, parang... At saka iba yung turo ng kalye sa mga bata. Oo. Kung kayo may mga sinasabi tayo, may university tayo, pero iba rin yung school of life. Iba rin yung school streets. Oo eh. Marunong kang, alam mo kung anong pipindutin, kung anong emosyon ang kailangan i-apply dito. Yun. As I was saying nga, bago pumasok si mama, yesterday or the other day, sobrang nagte-thank you ako. Gusto kong sabihin ng nanay at tatay ko, thank you, hindi talaga tayo mayaman. Thank you, naranasan kong undas. Hindi na yan mawawala sa utak ko. Kayo ang naiisip niyo yung crush nyo, hahanapin nyo. Nagtitinda ako sa sementeryo. Tahimik. Imagine, sa kariton na yon kasi magtinda si nanay ng mga ihaw-ihaw tsaka yung mga coke na yan. And then I think nabanggit ko na before dahil madaling araw na kailangan na umuwi. Tinawid ko yung Julian River. Wow. Kasi hindi naman Talaga. Pero na yung Julian. Oo, kasi nga 'di ba ang bahay ng pinsan namin sa Villanueva, ang tawid noon yung tahimik na pansyon. Doon kami nagtitinda. Yung tatawirin ay Ilog kasi Julian. mababa naman ang tubig. Julian River. So, pwede mo siyang tawirin. May bangka lang, nakapraso lang ang nakita ko talaga madaling araw yun. Yung mga nakalawit na nicho na tinapon na lang, siguro tapos na, naglinis. Hindi ko talaga makalimutan yun. Ganun kami kahirap na kailangan kong dumaan doon para makauwi. Kasi kung iikot pa ng tahimik, layo na sa Ingles pa, ikot pa. Samantalang yun, diretso, Tapatan lang. Villanueva na. Kaya lang, daanin ko yun. Ano nang patibay sa akin doon? Noon pa man naranasan ko nang dumaan sa madilim. Noon pa man naranasan ko na hindi kami mayaman. So, kailangan ko magsikap. Oo. Kung hindi man ako makaranas na hindi makakain, okay lang. May asukal, may kanin, may tuyo, may toyo. Okay lang. Pero pamilya ko okay naman. Tatay ko, sige. Kumbaga, sa panahon ngayon, huwag mong i-shield ang anak mo na masaktan, masugatan, makaranas ng hirap. Kailangan nila yan. Hindi ka lagi nasa tabi. Paano pag kailangan nilang mamuhay ng sarili at hindi ka na kayang yun yung worry ko sa mga magulang. Mga nilang matutong tumayo sa sarili nilang paa. Oo. Hayaan nyo silang matutong Wala na. Oo. I-navigate nila ang buhay nila on their own. Yun lang, alalay ka lang. Kausapin mo lang. Although hindi tayo kinakausap ng magulang natin before,
sa atin, okay lang yun, normal lang yun. Well, oo nga, no? Bakit gano'n, no? Parang before, hindi Okay. magpan sa atin yung, Nay, meron akong problema. Hindi normal. Parang pag gano'n, awkward pa. Oo. Kaya sa inyo ba? Ako kasi hindi. Talaga. Yun na lang. Ngayon na lang yung parang open na yung communication. Noon kasi parang one way lang. Monologue lang. Yes. Sila lang yung hindi pwede ka sumagot. Diba? Kasi Yes. yun, tama, no? Oo nga, no? Hindi ka pwede sumagot. Pag sumagot ka, maga, bunganga mo. Tapos, wala ka sasabihin? Oo, ang labo rin nun, no? Pag hindi ka sumagot, Kasi hindi ka naman, sasalita? alam din ng magulang natin kung talagang meron tayong tinatago or meron tayong Nagdadaanan. masabi o may pinagdadaan. Hindi masyadong parang Vocal. lang natin sa atin. Kaya nitong mga batang to. Kasi parang, kumbaga sa parang simple lang ang buhay noon. Parang gano'n na kumpara ngayon. Sa Yun mga na nga, mama. Kumbaga parang hindi naman ganun kalimit yung napapagalitan tayo. Mas more on masaya tayong nakikipaglaro sa labas. Yes. Diba? Yeah. Malimit tayong nakikita sa karsada, nagpuputik, nagtatakbuhan, tsaka na lang tayo papagalitan sa gabi. Pero hindi natin yun tinatanim sa utak natin na bakit mo ako sinasabihin ng ganyan? Kasi bukas lalaro uli. Sasabihin uli ako. Eh di same lang. Lalaro uli ako. Oo, bunga nga lang yan ng nanay ko. Papakainin pa rin naman ako eh. Lilinisin niya pa nga rin ako eh after ko magdumi. Ganun. Kaya nga nasugatan ka, itatago mo kasi mapapagalitan ka lalo pag nakita nila. Oo. Pa naman, di ba, noong panahon, di ba, bawal kang magdumi. Di ba, tubigan kami. Mama, alam mo naman ang bagong ani na palay. Yung, di ba, yung Yummy. chicken. Tapos, gagawang buto. Di ba yun ang masarap talunan? Wag kang maglalaro doon kasi talagang papaluin kami. Oo. Syempre, masarap, di ba? O, eto na, lilinisin na ng Sumba nanay ka sa dun. gabi. Pag ikaw nangate, kasi pag nabasa yun, yung binti Oo, mo, nakatindi. talagang kakamot. O, di booking. Aha! Naglaro ka na naman Nagtumbang- sa Diami. Nagtamblingan na naman kayo doon sa ha? Sa Yummy. Guyami? Damihan. Yami. Yummy. O, di booking. Puk-puk ang paa. Alam mo yung nagtitinikling? Hindi wala sa makakapasin ng nanay mo yung paa. Pero, ay, Okay lang. babalik pa rin. Masaya eh. Kinabukasan ba? Uulit lang. Pero at saka yung magulang din naman kasi natin, parang Alam. ganun lang din yung nangyayari. Pero alam nila yung Oo. nagagawa. Hindi ka magtatanim ng sama ng loob. Mapa sa magulang, Tsaka mapa sa yung anak, magalit kasi. walang bigat, yung ganon. Ngayon Oo. kasi konting may Mag-aalala ka. issue na o meron ng Kahit di ba sa school, ganun din. Di ba sinasabi that ni Ronel, di ba? Parang tayo no, okay lang kahit yung teacher natin, pinipingo tayo, kinagulot sa school. Oo. Eh ngayon, child abuse na yun. Kapag mga ang bata, kahit nga sabihan mo ng mataba, di ba? Hindi ba pwede? May na. Pa ako kahit sabihin ako na mataba ngayon, issue yun. Chubby lang, okay. Body shaming, hindi pwede. Isusumbong Yun. ka. Magagalit yung mga parents, di ba? Medyo Parang yan. power mga Talaga teacher yun, no? no? Ngayon. Yung only girl Iba ni ang Ron. standard noon. Ang standard Alala, talaga alala. noon, as a good Filipino mother, you mainly shout at your children. Ganun Yes, ka eh. marunong ka dapat mag-flip top. Oo. Ganun lang, so one way lang, walang sasagot, bawal sumagot. At saka hindi, ang mga nanay pa natin, no, ang mga magulang natin, talagang ini-implicate pa tayo sa mga death nila. Yung, bawa may, Pag ako namatay, oo, pag ako namatay, kawawa kayo. talagang ini-implicate tayo, di ba? Wala naman tayong ginagawa, bakit kailangan siyang mamatay? Ikaw pa nga yung ninervyusin na, ano ba ito sinasabi ng nanay ko, di ba? Parang ganung Panakot kasi Ay, siya. nila. Ganyan-ganyan ang nanay ko. So, kayo, hindi kayo marunong magligpit ng, pinagkainan nyo, magugas ng Ano plato kayo pag pag- ako nawala. Nagugas lang ng plato, nay. May mamamatay na agad. Mm-hmm. At saka yung, di ba, pag halimbawa, eksena malimit ka sa hapunan, yung galing kang laro parang ang magulang ba natin, naglaro lang ako, parang nagagalit ka kasi syempre naglabas siya, tapos naglinis ng bahay, nagluto, parang ang sarap-sarap ng Ipon, buhay niyo, dudumihan. kakain na lang kayo. Ang hirap kaya magtumbang preso, hello. lalo na kung pag uwi mo, ang dungis mo pa, yung makikita ka. Oo. Yung sa lawal ko malimit, yung butas yung punja, kasi nga kung saan sumasampa. Oo. Ay, Diyos me. Tapos yung papakainin ka minsan, di ba? Yes. Saglit, di ba, uubusin ng kanin? Yung nagbabangka-bangka na ang Bawal bibig mo.
napipilitan kang ubusin na ayaw mo na busog. Bawal May magtira. nakatabi pamalo. May nakatabi pamalo. Ano hindi mo ubusin? Lahat. Importante yung kada butil ng bigas. Oo, sasabihan ka pa ng magulang mo na hirap na Pwede hirap magtira, ba? maraming nagugutom. Mahal ang bigas, mahal ang... Pero effective Kasi naman. ano, Effective naman. Pag pinag-uusapan namin yan dito, katatawanan din yan pag tinatanong nila, how are we in the Philippines? Tinatanong nila, how do you raise your children? Sabi ko nga sa kanila, I'm pretty sure that's something that's being frowned upon dito sa Western. Oo. What do you mean? Strange. I'm sorry, that came out wrong. Actually, it's illegal. Oo, diba? How we were raised, it was illegal here. You know? Correct. Kaya nakakatakot minsan, di ba? Parang pag umiyak to ng malakas, baka marinig na kapitbahay, baka ma-report tayo eh. So parang natatakot ka ng gano'n. Pero nagagamit ko na yun na parang sinasabi ko minsan sa kanya, parang, do you know why parenting is so hard? Look at what you're doing. Nagagamit ko na tuloy yung ganyan. Yung parang ayan, nahihirapan na ako. Yan. So, minsan kailangan mong i-pick up. Kasi hindi mo alam, nandun ka nga sa pagitan ng babaguhin ko ba yung parenting style before? Kasi okay naman. Ang tatag ko ngayon. Kumaga, hindi ako parang konting depressed ka na, di ba? Pero in another way, parang iniiba na kasi ngayon yung parenting style. Yung parang dapat hindi mo siya papagalitan ng ganito, dapat kinakausap ng ganyan. Pero paano? Kapag gigil ka na talaga, iba di ba? So parang lalabas talaga yung dragon sa nanay. Dragon. Oo, aminin mo matindi, lalabas talaga yung nanay mo sa pagkatao mo kapag andyan ka na sa harapan ng anak mo na makulit, ayaw sumunod. Pero namimiss niyo ba yung before na meron kang iyak na hikbi na hindi ka pwedeng umiyak kasi papaluin ka Lalo lalo? pang mapagagarote. yung hapong-hapo ka na iiyak na uuho ka na hindi ka makahingin tubig kasi ayaw mo kasi nakangilid ka lang, huwag kang gagalaw. Kasi parang hindi ka na mapansin kasi tapos na yung sermon, tapos na yung palo. Di ba may serye? Kasi pagod na sila mamalo Pagod na. Tsaka lang titigil yan ng nanay ko kahit saan maihampas. Nako, totoo yung may ganyan. Oh, sus Mariosep. At saka minsan pag di ba, yung isa sa mga kapatid mo, may Damay ka! Oo. damay. Oo, si Joy lang may kasalanan. Ba't damay ako? Ikaw, isa ka pa. Ano yun? Yung ikaw, isa ka pa. Nagkaroon ka na rin ng Bakit may damay? Ay, naku. Wala ka namang ginagawa pero dahil nakita ka, madadamay ka. Oo. Ayun, baka may ginawa kapatid ko, di ba, 4 kami. Yung tatawagin ka para sa malayo ka naman, yung basta may ginawa kasalanan na isa, nasa isang kapatid mo, yung pagdating mo na lang, wala kang yung kinakabahan ka na. Kasi may narinig ka na umiiyak. Yeah. Shit! Kasama ka na sa palo. Yung parang kayong 4 na nakalinya, yung pala, kamay. Anong kasalanan ko? Alam mo, may maimbento na lang. Ikaw, kanina pa kita hinahanap. Dapat muli ka na ganitong oras. Bakit yung papalo? Siya lang kaaway nyo. Nasagot ka. Nung lumapit ka. Di ba, giganyan pa yung kamay? Ayaw ibigay. Oh my God. Pero syempre, bilang bata, mag-i-improvise ka. Naglagay talaga ako ng karton sa may puwitang ko. Tatalbog kaya, maingay. Ayusin mo ang pagkakaklosyon nun. Ay, ikaw talaga, matindi ka talaga gumawa ng Ba naman ay, Diyos ko, araw-araw ba naman? Diyos ko, ikaw ba naman manginanay mo sa Virginia? Diyos ko. Anyway. Yun. So, ang podcast na ito, walang kamatayang pag-alala sa mga sa mga gestapo nating magulang before na sobrang mahal na mahal natin ngayon. Yeah. Kumbaga sila ngayon ang ating bine-baby hanggat maaari kung ipapamper natin sila. Alam mo yung, Nay, anong gusto nyo? Pa, anong gusto ninyo? Baliktad na hanggat maipa. Oo, hanggat naandyan sila, totoo naman. Yun yung namin dito, isa sa mga advocacy namin na bilang syempre ang magulang natin is umiedad din sila, umiedad tayo, the more na umiedad din sila. So nagre-rely na lang yan sa kung kailan namin kayo makakasama, kailan tayo magkikita. Oo. Yun. Malay ako dun, ha? Kanina sabay-sabay tayo. Sabay-sabay tayo kanina. Sabay din napagod. Napagod. Yun. Diyos ko. Ano yung mga wish nyo na topic na gusto natin pag-usapan na Yung si Elon Musk, anong trip niya? Anong balak pa niya? Ano pa gusto niyang gawin?
Kung gusto Yung ko mga hindi mo na hindi na maarok ng kautakan mo. history. Gusto ko maging topic ang history. Ako din gusto ko ng history. History. Ang Ano ba sarap history ng balikan. ex ninyo? Ex ba ano? Hindi, Wait, ayoko nun. Love wait, life na natin. Okay. Iba yun. Hindi na nating interesting doon sa mga ganun. Wala tayong matututunan doon. No? I-archive. Yun, sana may makita tayong yung parang something, nas palinya ng historian or basta on that topic. Sana makakita tayo ng gano'n. Maganda pag-usapan. Ano pa? Naiisip nyo na Eh, yung di ba yung recently, yung kay Quezon, di ba parang, ano ba yung controversial nun? Hindi ko alam. Di ba yung apo? Napanood din. Hindi ko pa rin siya napanood, pero napanood ko yung... Yung di umano, nagrereklamo si Kamag-anak. Avancena na apo mismo Yeah. ni Quezon dahil sa parang hindi sila conform doon sa pagkakakwento, sa narrative ng kwento nung sa lolo nila. Lolo nila. Although hindi pa natin nakikita yung kung yun man, yung sa context ng ginawa sa pelikula na parang pinalabas na masama si Quezon, bilang kamag-anak, talaga. May karapatan naman na mag-react nun. But on the other hand, kasi parang ako naman, On the other hand, kung totoo naman, diba? Feeling ko naman kasi, Oo. hindi naman ginawa yung film para i-magnify lang yung bad side ng presidency niya or kung ano yung ginawa niya. Siyempre, for sure, meron ng basis yun. Kasi hindi naman, siyempre, maingat na rin yung mga yan. Kasi alam mo naman ang netizens ngayon. Konting correct. diba? Maingat na yan. Ibig sabihin, from the time na planning pa lang yung film, habang binubuo yung script, binubuo yung storya, may mga basis. Kasi nga, bukod, fact naman to lahat. Hindi naman to parang, parang storya lang na susulatin ng scriptwriter ng ganyan. Pero merong basis na fact. Ang sa akin lang, syempre meron na silang pinanggalingan. Pero syempre, hindi natin maaalis nga yung pain kasi parang feeling nila ang sama-sama tuloy nila, 'di ba? Pero ang sa akin lang, kung yun talaga kahit naman tayo, 'di ba? Remember yung na-feel natin nung biglang yung General Luna, nung hinighlight na parang ang sama naman pala ni Aguinaldo pangit para sa mga Cavite. I-claim mo na taga Cavite ka, 'di ba? Kahit naman sa atin masama naman talaga. Kaya lang, nilabas nila na ganun kasi talaga eh. It happened. It happened. So, although sa atin, hindi naman natin alam kung ano talaga yung nangyari noong time na yun. Paano, di ba? Alam mo, tawagin mo yung isa para tanungin mo. But, ang sa akin lang, may basis yun kung bakit yun ang inilabas. Yung sa akin. Kasi hindi mo naman siya mabaverify, mababalidate yung fact. Kasi mababalidate. Kasi minsan, at some point kasi, yung mga facts na especially sa history, di ba? How accurate kasi yung facts na yun. Even nga nakikita mo na siya, bawal at sa CCTV. Subjective Yan eh. Kasi kahit ngayon sa CCTV or nakikita mo in actual, there are still two sides of the opinion eh. Di ba? Yun na hindi mo makuha yung 100% eh. Iba-ibang angulo. Yes, so it really depends doon sa nagnanarrate. Correct. Yes. Sa scriptwriter. Doon sa kung sino yung nag-animate nung kwento mo. And you cannot blame them. That's how they see it eh. Parang kahit nga, di ba? Gusto natin ng history. Di ba? Parang pag pinag-uusapan na natin ng history before, parang glory days ng British. Siya, Queen Elizabeth. Pero napakadaming bad side nun ha. True. Yes. Glorified days yun. Pero that's the golden era. Pero napakadami nun. Ilan ang pinapatay niya. Ilan yung ni-usurp niya. Hindi naman siya dapat eh. Illegitimate siya, di ba? Pero meron hindi lahat perfect. Depende doon sa nagkukwento. Especially doon sa historia na nagbigay doon. May hindi naman kumpleto yung lahat yung binigay doon, di ba? So, parang in terms of ganyan, parang masyadong balat sibuyas. Kasi At saka Rona, kasi ito lang naman sa dami ng mga nag-feature ng mga pelikula or history movies. Ngayon lang medyo may nag-ingay talaga kasi nga, apo eh. Karapatan niya yun. Oo. Pero bakit naman nung kay Jose Rizal, di ba? Ilang pelikula gumawa kay Jose Rizal? Di ba? Pero siya ang national hero pa rin natin. Pero hindi nyo alam, napakalokong babae yan. Exactly. Womanizer. Oo. Kapag panahon niya, fuckboy siya, kumbaga, matalino pati. Si Del Pilar nga, kinu-question namin ng pagiging hero. Pogi lang.
Pogi Sino? lang. Diba? Tapos, bakit siya naging hero? Tapos ang babaero, hero na to? Pinag-ibig ko nga yung pagiging hero eh. Di syempre, pag narinig ako nung nanay, kung sino man ang kamag-anak ni Del Pilar, tatanungin ako, bakit sinasabihan mo yung lolo namin ng ganyan? Kasi pamilya nila yun eh, diba? Parang ngayon, kunyari, may inireport, kahit yung mga nangyayari ngayon, ang question ng mga kamag-anak, bakit pa kasi inilabas yun? Bakit kailangan pang ilabas sa story? Sana wag na lang nilang ilabas. Kasi nga, parang gusto lang nila, ayaw nila syempre, nandun kasi tayo na, eto kasi yung face na dapat nakikita lang ng tao. Kaya lang, meron ng ilabas na dapat lahat ilabas natin. Dapat ito yung totoong story. At least near to reality eh, diba? Pero yun nga, sabi ko, may basis naman kasi kung ano yung pinalabas. Nilabas. And hindi ikaw yung basis niya. Kaya hindi sa kung ano yung sinasabi mo. Diba? Sa akin sa talaga, kapag merong yung behavior na hindi maganda, naninegative ako sa kanya. Parang sa akin, feeling ko baka may point ka. Baka may point yung sinasabi mo. Baka naman tama na hindi nga nangyari yung ganito or baka nga okay yung lolo mo. Pero mali yung venue mo. Mali kung paano. Wala ka sa lolo ko. Diba? Tapos nag-mic drop pa. Diba? Pero sa isang banda kasi, yung kung ano man yung pangit or flaws nung tao, mapahero ka man, national hero, it makes you human. Tayo nga, diba? Diyos ko, tao pa rin yan. Tao pa, may emosyon, may pakiramdam, may pangangat sa katawan, may kahinaan. Diba? Pero hindi natin pwedeng tanggapin lang kung ano lang ang maganda doon sa tao o sa hero. Kailangan natin tanggapin na siya'y tao lang. Nagkataon lang na siya ay isinulat sa libro at nag-glorify, diba? Na naging national hero, nasa piso, nasa nasa pagbubukas ng isip yan, paano ba natin siya? It doesn't sit well sa mga kamag-anak ni Quezon. Pero iba yung piso mo si Quezon. Ha? Ano no? Iba yung piso mo si Quezon. Hindi, si Jose Rizal ang piso ko before. Diba? Piso. Pero sa isang banda, okay, sige, kung ako kamag-anak na ito yung naiwan ng lolo ko, parang di ba parang hamon sa akin to na, okay, ganito na nga yung akala nila sa pamilya namin, this is my chance na ibahin yung perception sa pamilya ko. Ayan, tama. This is the best time na I have to do better. Oo. Gagawa ko ng mas mabuti, na mas marami. Para mapalitan yung perception na yun na masama ang lolo ko. Oo. Nasasabihin tuloy siya na gina-justify mo kung ano yung pelikula. Oo, kupal kayo anya lahat. Naku, siya kang nanikis. Diba? Yung ganun yung sinasabi. Sa akin parang parang sabi ko, okay na yan. Kasi nung pinanood mo talaga, hindi ko alam kung ako lang ba. Sabi ko parang yung nakita ko kung ano yung role ni Gregorio del Pilar. Nanggigil ako eh. Bakit naging hero to nagpapogi lang. Wala tayong ginawa. Sabi ko parang, grabe, ang bilis maging hero that time Bakit ayaw nilang i-glorify si Macario Sakay? Hirap din ang ginawa ni Macario Sakay, Yung mga ganun sana. Ang dami niyang ginawa na groundbreaking at saka yung pagtipo ng kung ano-ano sa lugar. Tapos ito Para, lapu-lapu. Diba, hero? Kasi pinagtanggol nga tayo, diba? Hindi naman siya Pinoy. Tapos, siya, na-offend lang. Kasi, may pinuntahan kami sa Cebu that time. Parang, kinuwento nila kung di ba, kung paano yung Christianism, ganyan. Tapos, kung paano yung battle na lumaban sila Lapu-Lapu. Bigla ko na-realize na offend lang pala to. Kasi hindi niya natanggap yung yabang. Sabi ko, yabang din to eh. Tapos, hero na natin. Di ba? Isipin mo yung ganon. Malamang ganong angulo yung titingnan ng mga kamag-anak. Yun. So, ang podcast namin hindi papunta kay Lapu-Lapu. So, what we hope for para sa mga susunod na episode is syempre, mas engaging pa and maibigay namin sa mga audience namin na makarelate pa tayo and more on sa advocacy talaga na continue na makipag-communicate sa mga dati nyong kaibigan, dati nyong kaklase, mga naging parte ng buhay ninyo, or kahit minsan inisip ko yung mag-pro bono ka a day, at least 1 to 2 things na mabuti na gawin mo sa kapwa mo, walang hinihinging kapalit. Exactly. Just put good thing a day. One good thing. Oo, yun na lang. Oo. So, recently, I received a good deed. Kasi, di ba, nasa sales ako. Yeah. Okay. Dapat ipopost ko sana yun eh. So, what happened? Siyempre, disyerto dito. May pinuntahan akong parang village na hindi ko naman alam. Kasi dati GMC yung gamit ko. Dinadaanan ko yung disyerto na yun. Okay naman. Ngayon, di ba, sedan na ang gamit ko. Na-stuck sa sa buhangin. As in deep.
So, inaarangkada ko, ayaw talaga. Eh, yung lugar na hindi siya daanan masyado ng tao. So, for 35 minutes or 40 minutes, walang tumutulong sa akin. Kasi nga malalaking bahay, mga mansyon. So, matataas ang bakod. May dumaan na sasakyan na nakasidan ng mga Toyota. Isipin mo, ano na sila, parang sa construction worker sila. Walang kaabog-abog, bumaba na sasakyan. Sabi ko pa kasi manipis ang katawan ni Kuya, how you will help me? You're alone. No. Biglang naglabasan. Alam mo yung biglang mga macho? yung Uy, Rona. Kasama ano? Armageddon? No, gawin niyo yung eksena, yung biglang labas ng lahat ng pinto ng kotse, labasan yung apat Magic na lalaki. Mike to, Magic Mike. Ay, tinulungan nila ako. Sabi ko, Kuya, please drive my car kasi baka magkamali rin ako. Wala pang 1 minute na iahon na sasakyan kasi itinulak, itinarive ni reverse. Kasi itinakbo. Okay, I say, Tinakbo. ha? Hindi naman tinakbo. Nawala pala. Alam mo yun, Pakarnap pala. sa gitna ka ng disyerto, hindi mo alam, may mga taong hindi ka kilala, walang interes na makuha sa'yo, pero tutulungan ka. Walang kapalit. I offered, sabi ko, Kuya, for drink, no need sister, no need. Kaya, di ba sabi ko dito, pala Anong lahi? hindi ko wag kang, baka mga Bangladesh or India na halo. Yeah. Oo, ganun. Tumulong lang sila, and pagka-push, walang niha-niho. Okay, you take care. That's it. Actually. Oh. Ay, grabe. Yung mga ganun, minsan unexpected pa, di ba? Hindi mo alam Yes. na pa pala yung mga tao makakatulong sa'yo. Kaya parang lalong nagpaano sa akin na gumawa ka talaga ng mabuti kahit maaari. Kasi it will replicate. Good luck to you. Yun. Oo. Tsaka mas na-realize ko talaga, dalawa na-realize ko doon. Huwag ka nang dadaan doon ha, tanga. Yun yung una-una talaga na. Huwag ka nang dadaan doon. Remember, di ba ganun din nangyari sa atin noon? Yung sabi, Sa? yung BGC, yung na-stuck tayo. Lumabas lang si Dada, ang dami na nagsunog. Nagtaas. Ay, Diyos me. Tapos yung battery, yung sasakyan. Oo. Yung pa. Yung naalala ko lagi, yung may pelikula noon, ay hindi siya pelikula, palabas sa TV noon. Next pala i-episode natin yung mga palabas na hindi na siya existing, pero alam mo Hindi yun. ka si At saka Randy. yung mga, Nakakayak naman yung kwento mo for last. Kwento mo. sige nga, pati naiyak. Kasi si Randy ay mag-guest eh. So, yung mga rock and roll ang ano niya. Si Joy din pala, andyan, watching si Joy. Si Mato. Talaga ba? Ayun. Mato, pag may nakikita ka, sabihin mo ha. Napang-anim ayun. So, yung may palabas noon na parang, sino ang bata yun? Yung, hindi siya si Sally, babae siya eh. Babae Sarah. siya. Princess Sarah. May isa pa, counterpart ni Sarah. Anyway, basta isa sa mga Becky. palabas natin. Becky? Becky. Baklang-bakla, no, Becky? Yung ano ni Ako Princess yan. Sarah. Yung blush on ni putok na putok ang blush on mo, Becky. Kasi di ba may blush on si Becky? Yung sa Silog. Princess Sarah. Oo. Anyway, di ba sabi nga, pagkagising mo ng umaga, find things to make you happy. Kahit the smallest. Yun. Always find things na makakapagpasaya sa'yo. Yun. Ako, yung simple good morning lang doon sa mga auntie-auntie, uncle-uncle. Pag nakikita ko, kahit hindi nakatingin lang ganyan, kahit walang reaction. Wow, okay lang. At least may ginawa ka, diba? Baka naman may that will make a difference. In the Kasi future. dito, di ba, parang hindi rin sila nakikipag-conversation. Pero Pero kung araw-araw mo siya ginagawa, parang isip nila parang okay din pala, baka gawin din. Yung parang ganun ba? At least may mangyari. Ito naman. It's always nice to be. Di ba normal diyan, customary na ang how are you? Yes. Diyan ba sa Sweden, is it same? Kasi ang mga di ba, mga European ganyan din sila. Kahit nilalamig na, how are you? Hindi. Sa bagay hindi. Yung mga kasama kong iba, mga French. Pero Swedish. Kanya-kanyang buhay. Hindi nga kami, huwag mo sabihan sa bus, di ba? Oo nga. Oo nga pala, space. Yeah. Okay. Dito hindi kunyari magkita lang sa sa grocery for example. Hindi sila tapos marirealize hindi pala sila magkakilala. Kasi parang, how are you today? You good? You good na? Yung gano'n, parang isip ko, tapos sumagot yung isa, not so bad. Ganyan. Like, ay, nangangamusta talaga. Tapos biglang umalis, ganyan. See you later. Kita pa sila mamaya. Kaya kasi gano'n. Kaya sabi si Jan minsan, kunyari, magbabayad na kami. Tapos si Jan ang nandun sa may
kaharap ng cashier, ganyan. Tapos, okay, have a good day, see you later. So, magkikita kayo. Kasi parang it's a good gesture nga na laging may gano'n. Kaya nakuha na lang namin actually. Babe, sinabihan ako, magkikita daw kayo mamaya. Alam ba ni Jan, sinabihan mo rin yung electrician. See you later. I will see you again. Kaya parang pag kinabutin Kasi dito maraming sira lagi sa bahay niyo ngayon. parang, Kaya pala napapansin ni Daddy dyan, marami nang nawawalat sa iyo. kinaano pala lahat o binabak pa. Ganon, so parang common yung how are you, parang sasabi, I'm not so bad. Ganyan. Yung parang inaano nila talaga na sincerely they're asking how am I? Which is a good gesture. Parang pag ikaw tuloy, sasabihin mo parang how are you? Kamusta ba sa atin? Kumusta? Oh, kamusta? Yung ganun, parang wala lang. Hindi mo sasagutin eh. Hindi mo directly sasagutin yung tanong na kumusta. Kasi nga, di ba, baka sa mula mo ng grade 1. Kasi nung grade 1 ako ganito eh. Ayun. Mahaba-haba na tong live na to. So anyway, any finale kasi nga, alam yun na, yung mga may karelasyon, mas mahaba kami sa karelasyon ninyo. Umabot kami 2 years. Yun, yung mga nasa talking stage, hello, kamusta na kayo? Nagsisimula kami. Oo. Pero if they have a topic na parang yung inaantay nilang marinig sa atin, baka you could send us your suggestion kung ano yung gusto nyong marinig na pag-usapan namin kasi minsan kasi may mga napupulot lang kami actually sa feeds di ba? Social media, makapupulot lang natin. But we're making sense out of it. Yun naman yung tinatry din natin every episode. Yung parang kahit small topic, but we're making parang ilalagay natin ng sense. So, if you have anything in mind na gustong pag-usapan or actually kahit kayo you can join us. Kung tipong talagang wala kayong friends. Yung mag-guest. Wala kayong makausap. Sabi naman walang friends. Oh, just join us. If you have something to share, PM lang. Is diba? the key. You are very much welcome. Yeah. Ayun. Babait po kami. Kasi diba, nabagit mo kaninang yung pagka-start pa lang natin na kung laging meron kang sense yung gusto mong sabihin or lagi kang merong gustong i-share, why not start a podcast? But there are some people kasi talaga na hindi nila forte na mag-start something na ipapublish na sila lang. Yung parang, kahit ako sa daldal ko na to, hindi ako makakapagsimula to kung hindi kayo kasama. Kahit ako mag-isa lang ako na hindi ko siya magagawa. Yung magko-content ako, for example, hindi ko siya kayang gawin. Madaldal ako, pero I cannot do that. So, may mga tao rin ganon. So, kung meron kayong ganyan, maghatak din kayo. Kasi nagagawa namin na sama-sama. Pero may point talaga minsan na hindi mo kayang gawin pag ikaw lang mag-isa Pero yung why not start na mag-guest ka or ganyan para ma-develop yung confidence din, di ba? Coming to that point recently, I think a month ago, si Ching, ka-chat ko, no? So, we are discussing about yung mga ganito. And then, I was telling her na pwede kang mag-podcast kasi bilang ang niche mo is yung mga mommy na nasa abroad and then you're raising 4 kids. Nag-i-apat, 3 kids pala abroad. Tapos may business ka pa. So, yung mga challenges nun. And then, sabi niya, hindi ko talaga nahiya siya ba? Exactly. And then sabi ko, actually, you started na sa Instagram. So, you're more on writing. So, mas na-i-express mo siya sa pagsusulat. Vlog siya. Oo. No. Oo, so nasa pagsusulat. So parang yung kung aware ka talaga na ito yung galing mo, dito ka parang alam mo ang gaang sa yung gawin. Pero you are just willing to share it. Do it. Kasi diyan mo na i-release yung molecules, atoms, lahat ng kaganapan na meron dyan sa utak mo na i-release mo. Yung creativity hindi dapat mamatay. Kaya nga masaya rin ako dahil sa social media, ang mga tao na nag-utilize nito at nakaka-receive nito mga tamang tao, we are doing the favor. Diba? We are giving them the bean para maging seed para eventually hindi lang isa ang makinabang, marami. And it will, may ripple effect. Kumbaga, hahaba ng hahaba. So, yung community ng mga taong nagkukuntahan, nagkukwentuhan, nagkakamustahan, dadami. At magiging natural na lang na mga musta kahit walang kailangan. Kasi it's a must. Hindi tayo para lang nakita natin sa Facebook o nag-birthday, nalulungkot ako parang lang na parang condolence. Alam mo dati happy birthday o happy New Year. Bati-bati lang tayo. Tapos nung eto na, here comes the saddest season of life.
condolence. Asa ang ano dito? Asa ng interaction na parang, don't just say in one tagline, kamusta ka? Happy New Year, happy birthday. Again, birthday ko na naman, happy New Year, happy birthday. No! Engage! Ask question! Sincerely ask question. Oh, from that point Baka naman, meron ka dyan. papasok na yung 1K dyan, no? Ano, kasi sa atin din kasi, minsan, may mga bisan, di ba, yun nga, kanina, Ria, di ba, na-share mo lang sabi, yung nakita mo lang kahapon ba yun, or kanina, na sabi, uy, relate ako dun sa topic nyo na ganito, ganyan. We'd love to hear a lot of those things, kasi yun yung parang nakakapag, encourage amin to do more, tsaka to do better. Yun yung masarap yung pag nakakarinig ka, kahit yung mga simpleng bagay lang na, uy, napanood ko yun, parang nakakatuwa yung gano'n. Kahit minsan snippet lang yung napanood nila, pero na-appreciate nila, nakakatuwa na yun. Kasi minsan talaga mahaba yung episode natin so minsan hindi mo talaga matatapos diba? So yung iba, kahit yung snippet lang yung napanood, nakaka-relate na agad sila. That means a lot to us na, diba? Yung gano'n. So, we're encouraging feedback para to do more, at saka syempre ano yung mga susunod namin moving forward. Meron din dati sa akin nagsabi, natutuwa siya kasi lalo na dun sa ating mga bloopers. Alam mo, parang feeling ko mas marami yung nanonood. Mas maraming views. Nag-aantay ng Masaya, Friday. diba? Parang yata nila yung Friday Vlog. Pero totoo naman. Natatawa ka naman talaga. Kahit ako, minsan kapag ang daming bloopers natin sa isang episode, mas parang looking forward ako na i-edit yung Friday Vlog. Nakakatuwa naman din talaga. Kasi nakakahawa kahit hindi panood yun. Minsan pag wala na akong mapanood, yun ang play ko. Ang sinesearch ko Friday Vlog kasi naka-hashtag naman yung Friday Vlog namin. Ano lang siya, paulit-ulit sa akin. Oo. Ano naman, totoo naman, di ba kahit hindi natin kakilala, pag nakikita natin, ang saya-saya niya, tawa siya ng tawa. Merong kasi yun nakakahawa yung effect niya, na parang namamagnet ka. Ano ba yung pinagtatawanan niya? Parang ang saya-saya naman. Contagious, bukod sa hikab, talagang contagious ang pagtawa. Oo. Kaya nga, kumbaga nauunawaan ko rin ang mga tao dahil syempre, malungkot na ang buhay. So, doon tayo sa, Happy lang. tumatawa. Doon tayo sa libreng nakakatawa. Yun. Even naman, di ba, kung tayo may mga titingnan ng mga picture, di ba, mas gusto natin nakahalakhak, nakita ngala-ngala. Kasi mas nakaka-lighten siya ng mood. Oo, imbes doon sa mga nakasimangot. At Oo. Kaya naman may issue talaga ako sa mga nakasimangot Patawa. Pero ano yung mga parang forward, ano yung mga episodes na parang yung mga wish list nyo na episode, yung parang masarap pag-usapan to, yung mga ganyan. Ako wish ko talaga magkaroon ng kausap na talaga, yung artista talaga. Kasi ibang ibang dimension yun Itong artista talaga, as in artista. Kasi yun, kamusta naman yung buhay nyo? Kasi syempre we only know yung mga filtered, yung mga willing silang i-share. How about yung mga pag kayo na lang mag-isa sa apat na sulok ng kwarto ninyo? Who are you without this this glitters, with this lights, di ba? Yun. Kasi tao pa rin yan pare-pareho pa rin tayo. At the end of the day, hihiga tayong tuwid ang paa. Gigising tayong, mabaho hininga. Ayun. Isang maganda rin. Ewan ko lang, parang iba't ibang mukha ng buhay. Ang lalim. Yung parang may mga... Ang dami nun. Sino-sino yan? Diba? Baka may mga ganong na matry natin. Siyempre, marami tayong... Naiisang tao? Hirap yun. Parang kunwari mga isang tatlo o apat sila na iba-ibang klase yung mga buhay nila or iba yung ginagawa nila sa buhay nila. Parang ang sarap din mapakinggan sila. Yeah. At saka di ba yung dati, gusto ko talaga maka-interview ng isang F-boy. Hindi pa, sabi mo, kaya lang hindi. Ayaw, takot sa buhay niya. Ayaw pa, hindi niya pa kayang mag-spread. Ibe-blurred naman, ibe-blurred, sinuwet. Kasi kahit pa paano may kabutihan sa puso nila yan. Kahit ganyan sila. Parang explore mo yung buo. At saka di ba, may pending pa tayo yung talagang
naging mistress talaga, and even until now nasa M ano pa rin, nasa M status. Yun. So marami tayong isisilhouette. Pwede, So, yung pwede namang magpresenta. We'll just parang imamas na lang namin kung ano yung hindi pwedeng ma-share talaga, or yung talaga pwedeng naka-off na lang yung camera, or pwede namang madali nang gawin yun kung hindi talaga, mahirap talaga i-share yung mismo. Ako gusto ko invite yung ating mga classmates sa Lilac. Sino doon? Lahat sila? Ang Oo. dami nun. Hindi pa. Masaya. At saka yung mag-live tayo together sa December, looking Oo, forward. nga pala. Rona, Ay, si Mama Rona lang wala. hindi yan kasi tandaan mo, si Em hindi pa nakaka-book. So, pwede pa mag-book, Rona. Pupunta na nga yung anak niya dyan eh. Sunduin ni Rona. Diba? Sunduin nila, sunduin. Di ba grabe sila mag-obliga? O bakit? Sino ba nag-umpisa nito? Sino ba nga? Nakabook ko na ba? Ha? Oo, mauna pa yata akong mag-book. Ha? Oo nga. Ka, di ba? Oo. Okay. So anyway, sa mga nanonood sa amin at sa mga mapapanood pa tong second anniversary episode namin, again, thank you so much sa ating mga silent follower. Salamat sa pagpapanood ninyo. And again, please, kung meron kayong gustong i-mention na topic, please do so. I-comment nyo lang. And of course, kung di mo nakakaya, pakishare po ng aming topic. Okay? Para sa mga nakaka-relate at sa palagay ninyo makaka-relate doon sa episode na yon. So again, thank you for the whole 2 years ng pagsama nyo sa amin. And for the next year, sana magkakasama pa rin tayo. Yun. Salamat sa 4 na babaeng ito na kasama na ko every week, and we will continue to give you an excellent podcast. Of course. Thank you po. Yun. So, happy anniversary to all of you, ladies. Yay, 2 years. Looking forward sa ating 3rd anniversary. So, with that, we say thank you. God bless us all, and always keep safe, and good night. We'll see you again next time for the episode 89 of the Light Cloud podcast. Today is 88, yes. Bye! Bye! Bye. Thank you. Salamat sa mga nanood today, sa mga nanood ng live, nag-hi, hello, nag-comment, nag-react. Join. Thank you. Oh, humabol si Ramon. Mon, palabas na kami, Mon. Hello po. Shout out, Mon. Thank you. Bye-bye. Oh, i-end ang live. Ay,